Kabanata 1991 Ang kumpiyansa ng Emperador Celestial. So ito pala ang plano niya. Sinabi niya kanina na gusto niya akong magmana ng pagsasanay ng Celestial Ancestor upang maging pangalawang Celestial Ancestor at palayain ang seal ng buong angkan niya. Una, hindi ko ito pinaniwalaan, kaya hindi ko tinangkang lumaban nang ako'y matunos sa kanan mata. Itinatago ko ang aking kaluluwa sa heaven-defying bead at ginamit ko ang isang peking kaluluwa upang linlangin siya at makita kung anong klase ng plano ang mayroon siya. So, ito pala ang plano. Habang pinapanood ni Wang Lin ang lahat ng ito, nakaramdam siya ng kaunting paghanga sa Imperial Teacher na kumuha ng kanyang katawan. Papayagan niyang makuha ng katawan ko ang ilang bahagi ng mana ng Celestial Ancestor at pagkatapos kami ng baliw ay magiging mga mata ng Celestial Ancestor. Bilang resulta, magkakaroon ng buhay ang ulo ng Celestial Ancestor at hindi na ito magiging patay. Ang kapangyarihang ito ay sa Celestial Ancestor talaga. Pagkatapos, habang nasa loob ng kanan mata, gagamit siya ng isang hindi kilalang paraan upang papayagan ang Celestial Ancestor na magsalita ng ilang salita. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, maaari niyang ganap na palayain ang seal sa buong angkan niya. Pagkatapos ng lahat, ang seal na ito ay isang uri ng restriction at isang bagay na kinikilala ng batas ng Immortal Astral Continent. Sa totoo lang, ang pagpapalaya sa seal na ito ay nangangahulugang nililinlang ang batas. Pagkatapos ng lahat, ang batas ay patay at sumusunod lamang sa mga patakaran. Sa pamamaraan ng Imperial Teacher, maaari siyang magtagumpay. Hindi kailanman inisip ni Wang Lin ang ganoong kakaibang paraan para mapalaya ang seal. Pagkatapos makita ito, hindi niya napigil ang humanga sa talino ng Imperial Teacher. Ngunit, siya ba talaga ang Imperial Teacher? Habang nag-iisip si Wang Lin, malapit nang matapos magsalita ang ulo ng Celestial Ancestor. Angkan, lahat, angkan, seal. Kumislap ang mga mata ng Celestial Ancestor at gumalaw ang kanyang bibig ng natural. Ang boses ay boses ng Imperial Teacher, at habang malapit na siyang magsabi ng huling salita, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Isang tawa ang umalingaw mula sa butas sa langit at isang patak ng gintong dugo ang nahulog mula dito. Nang malapit na sanang magsalita ang ulo ng Celestial Ancestor ng huling salita, ang patak ng gintong dugo ay tumama sa ulo ng Celestial Ancestor. Nang tumama ang dugo, nayanig ang ulo ng Celestial Ancestor at kumalat ang gintong dugo, tinakpan ang buong ulo. Tinakpan ng gintong dugo ang bibig at pinigilan ang huling salita mula sa paglabas. Ang Imperial Teacher na kumuha ng katawan ni Wang Lin ay umatungal ng galit. Gusto niyang lumabas ngunit naharang ng gintong dugo. Sa sandaling iyon, ang ulo ng Celestial Ancestor ay nagbago ng malaki at tinakpan ng ginto, na parabang isang ulo ng ginto ang ipinasad. Ang Imperial Teacher ay umatungal, Lian Daoshan. Ang tawa ng Celestial Emperor ay umalingaw sa langit habang siya ay lumabas mula sa butas. Sa isang hakbang, lumapag siya sa ulo ng Celestial Ancestor. Kasabay nito, ang Grand Empyrean Gemini ay sumunod sa kanya mula sa butas. Ang mukha ng dalawang batang babae ay mapat na ngunit seryoso. Nang pumasok sila, napansin nilang kumerbo ang kanilang mga mata nang makita ang ulo ng Celestial Ancestor sa ilalim ng Celestial Emperor. Imperial Teacher, malalim ang plano mo. Alam mong matagal ko nang inihanda si Dao Fei para sa Return to the Ancestral Origin spell. Alam mo ring si Ming Dao ay isang doble lang upang tulungan si Dao Fei na magtagumpay. Sa pananaw mo, si Ming Dao ay naruroon upang labanan ang sakit ng mana dahil ang kanyang Dao ay matinding kay abangan. Akala mo na nilorko si Wang Lin dito upang magtulungan si Ming Dao na mabaliw kaya magtatagal siya ng mas matagal dahil sa pagkabaliw, kaya tataas ang tsansa na magtagumpay si Dao Fei. Pinaalam mo sa akin na luring ko si Wang Lin dito at pinayagan ko ito upang mapasaya ka. Akala mo ba talagang may tatago mo ang plano mo sa akin? Ngumiti ang Celestial Emperor at may pagkamayabang ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay parabang walang bagay sa mundong ito ang makakalusot sa kanyang tanaw. Noong mga panahon na iyon, gusto mong patayin ko si Wang Lin. Akala mo ba na naiintindihan mo ako? Na ang mas gusto mong patayin ko siya, mas magkakaroon ako ng pagdududa. Akala mo ba hindi ko alam na si Wang Lin ang pinaka-ideal mong target para sa possession? Ngunit hindi ko siya pinatay, inihanda ko siya para sa iyo. Ngumiti ang Celestial Emperor at tinignan ang ulo ng Celestial Ancestor. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Ito ang kumpiyansang mayroon ka kapag hawak mo ang lahat sa iyong mga kamay. Dahil kaya kung kontrolin ang lahat, inlure ko si Wang Lin papunta sa Ancestral City at sa palasyo gaya ng gusto mo. Gusto ko lang makita kang magmukhang tanga. Gusto mong ilipat ang mana ni Ming Dao kay Wang Lin at sakupin ang kanyang katawan, kaya inilore mo siya dito upang maging mata ng kanan ng ulo ng Celestial Ancestor. Pati na rin, nagbintang ka na si Wang Lin ay hahanap ng tulong mula kay Grand Empyrean Gemini upang iligtas si Dao Fei dahil kaya nilang pigilan ako ng saglit. Ginamit mo ang pagkakataon na ginamit ko si Dao Fei para sa Return to the Ancestral Origin spell upang gawing kaliwang mata siya.
Pagkatapos ginamit mo ang espesyal na spell ng iyong Daowang clan upang papayagan ang Celestial Ancestor na magsalita at i-release ang seal ng iyong angkan. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat ng ito? Ngumiti ang Celestial Emperor. Ang Grand Empyrean Gemini ay may seryosong ekspresyon at hindi kumilos ng walang ingat. Tinutok nila ang kanilang mga mata sa ulo ng Celestial Ancestor. Isang bihirang takot ang damapo sa puso ng dalawang batang babae. Hindi lang basta takot, kundi malalim na takot. Sa kanan mata ng Celestial Ancestor, ang Imperial Teacher na kumuha sa katawan ni Wang Lin ay napakaputla. Hindi niya inasahan na ang Celestial Emperor ay hawak ang lahat ng ito sa kanyang mga kamay. Ngunit si Wang Lin, na nakatago sa loob ng Heaven-defying bead, ay kalmado. Kung gusto niyang kunin ang katawan, kaya niya ito anumang oras, pero hindi siya kumilos. Ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng iniisip ko. Ang taong ito ay parang ang Imperial Teacher, pero siya ba talaga ang Imperial Teacher? Kung hindi siya, paano mangyayari ang bagay na ito? Talaga itong nakakaintriga. Ang kaluluwa ni Wang Lin ay nanatiling nakatago at hindi kumilos ng walang ingat. Patuloy siyang nanunood. Ang Celestial Emperor ay ngumiti ng may pagmamalaki sa itaas ng ulo ng Celestial Ancestor. Imperial Teacher, nakita ko na lahat ng plano mo, pero gaano karami sa mga plano ko ang nakita mo? Akala mo ba papayagan ko si Dao Fei na makuha ang mana ng Celestial Ancestor? Akala mo ba gusto kong dumating si Wang Lin sa ilalim ng palasyo upang pasiglahin si Ming Dao na magtagal ng mas matagal? Sasabihin ko sa iyo ngayon na mali ka. Lahat ng haka-haka mo ay ganap na mali. Walang sino man sa mundo ang makakakita ng aking plano. Hindi kaya ni Wang Lin, wala ni isang Grand Empyrean ang makakakita. Ang plano ko ay ang ulo ng Celestial Ancestor. Ang ulo na ito ay patay na ng maraming taon at hindi maaaring muling buhayin. Maaari lamang itong maging isang bundok upang sugpuin ang 72 kaluluwa ng Celestial Clan. Pero ito ay isang yaman ng Celestial Ancestor, at maaari rin akong makuha ang kumpletong pagsasanay ng Celestial Ancestor ng walang panganib. Makukuha ko ito, hindi mamamana. Ngunit ang Celestial Ancestor ay namatay at ang kanyang katawan ay nahati sa mga piraso ng isang tao. Hindi alam kung sino ang pumatay sa kanya, at hanggang ngayon, ang kanyang ulo lamang ang natagpuan. Isang patay na ulo. Inisip ko ito ng matagal at hindi ko magising ang kanyang ulo, ngunit nakakita ako ng konting pag-asa sa iyo. Binigyan kita ng paalala at sumunod ka sa aking hudyat upang hanapin ang anumang paraan upang magpahayag ang ulo ng Celestial Ancestor. Magaling, nagawa mong maayos. Tumawa ang Celestial Ancestor at itinaas ang kanyang kanang paa. Matapos nito, tinapakan niya ang ulo ng Celestial Ancestor at napalibutan ng gintong liwanag ang Celestial Emperor. Sa ganito, ako ang pinakamalakas na Grand Empyrean. Gemini, maglakas loob ba kayong makipaglaban sa emperador na ito? Ang Celestial Emperor ay tumingin ng puno ng kumpiyansa at tumakbo papunta kay Gemini, ang ulo sa ilalim niya. Ang Grand Empyrean Gemini, ang dalawang batang babae, ay kumagat ng kanilang mga ngipin, at sa likod nila, isang purpura na araw ang lumitaw. Ang araw ay nagbigay ng purpurang liwanag na naging dalawang purpurang espada na lumipad patungo sa Celestial Emperor. Ang dalawang purpurang espada ay nagsanib at agad na nagsara. Inilahad ng Celestial Emperor ang kanyang kanang kamay at kumislap ang mga mata ng Celestial Ancestor. Ang nakakatakot na gintong liwanag ay halos solidong tumingin sa purpurang liwanag ng espada na nilikha ng Grand Empyrean Gemini. Ang mga kulog ay umalingaw nang biglang bumagsak ang purpurang liwanag ng espada nang sumabog ito sa gintong liwanag. Ang mga pira-piraso nito ay nagbulot ng mga alon na pamorsa sa Grand Empyrean Gemini na umatras. Ngumiti ang Celestial Emperor, at habang kumikislap ang ulo ng Celestial Ancestor, iniunat niya ang kanyang kanang kamay sa kalawakan. Isang gintong ibon ang lumitaw sa kanyang kamay. Ipinagpag niya ang kanyang kamay at ang ibon ay pinapana ang mga pakpak nito habang lumilipad patungo sa Grand Empyrean Gemini. Ang Grand Empyrean Gemini ay umatras at ang dalawang batang babae ay naging seryoso. Nang walang pag-aalinlangan, sila ay lumipad at nagsanib sa purpurang araw. Ang kanilang mga katawan ay naging parang usok at pagkatapos ay naging isang napakagandang babae sa kanyang 20s. Ang babae ay nakasuot ng purpura at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang jade at ang buong mundo ay naging purpura. Isuko si Wang Lin at aalis na ako agad, hindi na ako makikialam pa sa bagay na ito. Kung hindi, ang Purple Lin Sect ay babagsak sa Ancestral City. Ang purpura ay pumuno sa pinagbabawal na palasyo, at pati ang palasyo sa itaas ay napuno ng purpura. Pati ang langit ay agad na natakpan ng purpurang liwanag. Ang purpurang liwanag ay tumakip sa bawat pulgada ng lupa hanggang sa sakupin ng buong Ancestral City. Kasabay nito, sa langit sa itaas ng Ancestral City, isang malaking purpurang meteorite na kasing laki ng kalahati ng Ancestral City ang lumitaw sa langit. Nagbigay ito ng nakakagimbal na presyon habang bumababa sa Ancestral City.
Mga hindi mabilang na bitik ang lumitaw sa lupa at ang lahat ng mga cultivators ay gumamit ng iba't ibang paraan upang makatakas mula sa syudad. Pinagmasdan ng Celestial Emperor ang Grand Empyrean Gemini na nagsanib. Ang gintong liwanag mula sa ulo sa ilalim niya ay naging mas malakas at nakipaglaban sa purpurang liwanag. Ang gintong liwanag ay naglalaman ng kapangyarihan ng Celestial Ancestor, at ang purpurang liwanag ay nahirapan habang unti-unting napipilitang umatras. Kung hindi pa binuksan ang mga mata ng Celestial Ancestor at hindi ko ito makokontrol, malamang ay nakipagkompromiso na ako sa pagharap sa pinakamalakas mong spell, ang Purple Wind Faith Spell. Ngunit ngayon, hindi ito sapat na malakas. Ang Celestial Emperor ay puno ng kumpiyansa. Ngunit sa sandaling iyon, isang sinaunang boses ang umalingaw sa loob ng pinagbabawal na palasyo. Kung makikialam ang matandang ito, sapat na ba? Habang umalingaw ang boses, si Grand Empyrean God ay lumabas mula sa butas sa langit. Sa likod niya, ang matamlay na mukha ng Empyrean Exalt High Z ay sumunod. Kabanata 1992 Limang Grand Empyreans. Ang biglaang pagdating ni Grand Empyrean God ay hindi nakagulat sa Celestial Emperor. Siya ay patuloy na may kumpiyansa habang nakatayo sa ulo ng Celestial Ancestor at pinapanood si God na lumapit. God, talagang ang dumating ka. Ngumiti ang Celestial Emperor. Seryoso ang ekspresyon ni Grand Empyrean God habang tinitingnan ng Celestial Emperor. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa ulo ng Celestial Ancestor, at nagpakita siya ng isang komplikadong ekspresyon. Ang ulo ng Celestial Ancestor. Noon, ako'y sumunod sa Celestial Ancestor, at ngayon ay lumipas na ang hindi mabilang na mga taon. Lian Daoshan, ako'y nakaranas ng ilang henerasyon ng mga Celestial Emperor, ngunit maaring ikaw ang pinakamalaki sa lahat. Gamit ang pagnanasa ng Imperial Teacher, nakuha mo ang kontrol sa ulo ng Celestial Ancestor. Kung mayroon ka pang sapat na oras upang ganap na maabsorb ang ulo ng Celestial Ancestor sa iyong katawan, magiging ikaw nga ang pinakamataas na Grand Empyrean sa aming Celestial na angkan. Ngunit ngayon, hindi mo na magkakaroon ng pagkakataon. Ang boses ni God ay tila sinauna, at siya ay humakbang pasulong. Sa hakbang na ito, ang babae na nabuo mula sa pagsanib ng Grand Empyrean Gemini ay biglang napuno ng purpurang liwanag at siya rin ay naglakad patungo sa Celestial Emperor. Nagsimula ang labanan ng tatlong Grand Empyreans sa loob ng pinagbabawal na palasyo. Ang Celestial Emperor ay patuloy na may kumpiyansa sa pagharap sa Gemini at God. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinindot ang ulo sa ilalim niya. 8 Extreme Dao, Extreme Fire Dao. Sa mga salitang ito, ang katawan ng Celestial Emperor ay napuno ng gintong liwanag na kumalat sa buong ulo. Habang ang gintong liwanag ay nagdidispel ng purpurang liwanag sa langit, ang ulo ay bamuka at inilabas ang boses ng Celestial Emperor. 8 Extreme Dao, Extreme Fire Dao. Bagamat ang mga salitang ito ay may pagka-stutter, kumpleto pa rin ito. Pagkatapos lumabas ang mga salitang ito, 9 na strand ng 10 talampakang makapal na berdeng usok ang lumitaw. Nag-ikot sila sa paligid ng Celestial Emperor at ng ulo 9 na beses bago lumipad patungo kay God at Gemini. Ang malalakas na kulog ay umalingaw sa pinagbabawal na palasyo. Si Wang Lin, na nakatago pa rin sa loob ng kanyang katawan, ay malinaw na nakita ang lahat ng nangyayari sa labas. Hindi kumilos ng pabigla si Wang Lin dahil sa biglaang pagbabago. Siya ay patuloy na naghihintay. Hindi niya inisip na simple lamang ang lahat. Maaaring magdulot ng mga bagong pagbabago ang pagdating ni God. Bago pa man lubos na maunawaan ni Wang Lin ang sitwasyon, hindi siya lalabas. Ang malalakas na kulog ay umalingaw. Ang mukha ni Grand Empyrean Gemini ay naging mapatla habang ang purpurang liwanag ay tumakip sa kanyang katawan at siya ay umatras ng ilang hakbang. Si God ay umatras din na may seryosong ekspresyon. Ang kanilang hinarap kanina ay hindi ang Celestial Emperor, kundi ang Celestial Ancestor. Ang isang atake mula sa Celestial Ancestor ay napilitang itulak ang kanilang pinagsamang atake pabalik. Ang mga mata ni God ay kumislap at sinabi niya, hindi ito kumpletong kapangyarihan ng Celestial Ancestor, mga 10% lang. Ang mga tunog ng papong ay umalingaw sa kanyang katawan at mabilis na nagbago ang kanyang matandang mukha. Mula sa isang matandang lalaki, naging isang kalalakihang nasa katanghaliang gulang siya. Tunay siyang gwapo at naglalabas ng isang matinding aura ng isang emperador. Si God ay nagtatago ng itsura ng isang matandang lalaki sa buong taon, at tanging kapag ang kanyang cultivation ay ganap na sumabog, nagiging ganito ang kanyang hitsura. Pag-usapan na, ito ang unang beses kong nakita kang ganyan, God, ngunit kahit ganito, hindi ka pa rin sapat na kalaban ko. Ngumiti ang Celestial Emperor at umupo lamang sa ulo ng Celestial Ancestor. Ang kanyang mga kamay ay pinindot sa ulo ng Celestial Ancestor. Sa aking dugo, tawagin ang Ancestral Spirit. Kinagat ng Celestial Emperor ang dulo ng kanyang dila at sa muka ng isang bibig ng dugo.
Sa sandaling lumabas ang dugo, ang ulo ng Celestial Ancestor ay kumilos at lumitaw ang isang nakakatakot na gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay nagtipon at naging isang malaking gintong anino. Ang anino ay nakasuot ng isang royal robe, ito ang Celestial Ancestor. Ang ulo ay tunay at ang katawan ay isang ilusyon. Sa sandaling ito, kumislap ang kanyang mga mata at ang kanyang kanang kamay ay tumaas sa ere. Isang malaking gintong espada ang lumitaw at ang anino ng Celestial Ancestor ay hinawakan ito. Ang espada ng Celestial Ancestor. Sa sandaling lumitaw ang espada, narinig ni Wang Lin ang isang tinig na tinatawag siya. Noong nakaraan, sa isang espada, maraming banyagang kaluluwa ang pinatay. Tanging ang mga kwalipikadong kaluluwa ang naiselyo sa mga kontinente. Ngayon, ang dalawa sa inyo ay nakagalit sa kapangyarihan ng Celestial Ancestor, hindi ba ninyo pa rin gustong umatras kapag humarap sa espada na ito? Ang boses ng Celestial Emperor ay umalingaw habang itinaas niya ang gintong espada at ipinukol kay Grand Empyrean GOD at Gemini. Tahimik ang espada, ngunit ang mundo ay nagbago ng kulay, at tila ang espasyo dito ay malapit ng hatiin sa gitna. Nagbago ang ekspresyon ni Grand Empyrean GOD. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga seals at isang puting araw ang lumitaw. Ang puting araw ay nakabitin sa langit kasama ang purpurang araw. Isang puting lobo ang sumugod mula sa puting araw at humagulhol patungo sa gintong espada. Kasabay nito, ang mga kamay ni Grand Empyrean Gemini ay bumuo ng mga seals at ang purpurang liwanag ay tumakip sa mundo. Ang mga purpurang kawayan ay lumitaw sa likod niya at agad na naging isang kagubatan ng purpurang kawayan. Ang mga kawayan ay lumipad sa ere at tinamaan ng gintong espada. Dao Yi, Wu Feng, kung hindi kayo kikilos, kailan pa? Ang sigaw ni GOD habang ang puting lobo ay sumugod. Isang nakakagimbal na pagbabago ang nangyari sa kaliwa at kanan ng Celestial Emperor. Ang mundo sa kaliwa ng Celestial Emperor ay tumigil at walang gumalaw. Lahat ay tumigil at si Grand Empyrean Dao Yi ay lumabas. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinutok sa Celestial Emperor. Mukhang kalmado ang lahat, ngunit ito ay kumakatawan sa Dao ni Dao Yi. Ang kanyang Dao ay ang lahat ay maging isa. Sa isang daliri, inilabas niya ang tuktok ng kanyang kapangyarihan. Sa kanan ng Celestial Emperor, ang mga hangin ay dumagundong at ang mga ulap ay lumayas. Ang malalakas na kulog ay umalingaw at si Grand Empyrean Wu Feng na nakabalding lalaki ay lumabas. Hindi nagdalawang isip, inihagis niya ang isang suntok patungo sa Celestial Emperor. Si Grand Empyrean Wu Feng ay isang tao na dumaan sa ika-16 na palasyo sa Empyrean Trial. Siya ay isang taong naghahanap ng martial arts at natapos ang kanyang daw sa pamamagitan nito. Ang suntok na ito ay naglalaman ng tuktok ng kanyang pananampalataya sa kanyang sariling lakas. Apatan silang Grand Empyreans ay sabay-sabay na umatake. Malinaw na nakita ni Wang Lin ang lahat ng ito mula sa kanang mata ng Celestial Ancestor. Ang kanyang isipan ay nanginginig. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay sa kanyang pagbisita sa imperial na palasyo. Pati sina Dao Yi at Wu Feng ay nagpakita. Nang lumitaw ang dalawa, naunawaan ni Wang Lin na lahat ng ito ay isang laro ng chess, at isa lamang siyang pyesa sa laro. Pati ang mga Grand Empyreans ay mga pyesa lamang. Isang laro ng chess ito na ang isang panig ay ang Celestial Emperor, ngunit sino naman ang kabilang panig? Ang gintong espada ay tumama kay Gemini, Dao Yi, Wu Feng, at GOD. Ang malalakas na kulog ay umalingaw at si Dao Yi ay natulak pabalik. Si Wu Feng ay umatras ng may maputlang mukha habang ang mga tunog ng papong ay umalingaw sa loob ng kanyang katawan. Mas mataas ang antas ng cultivation ni na Gemini at GOD kumpara kina Dao Yi at Wu Feng, ngunit pati sila ay napilitang umatras ng dahil sa gintong espada. Bagamat ang apat ay umatras, hindi basta-basta ang pinagsamang lakas ng kanilang mga atake. Maliban na lamang sa isang tao sa Ancient Clan, wala nang ibang makakapaglaban sa lakas ng apat na Grand Empyreans ng sabay-sabay. Huwag na nating banggitin pa, ito ay isang ilusyon lamang na naglalaman ng mga 10% ng tunay na kapangyarihan ng Celestial Ancestor. Ang espada ay bumagsak at naging libo-libong pira-pirasong nahulog sa lupa. Kasabay nito, ang anino ng Celestial Ancestor ay nawala, iniwan ang tanging tunay na ulo. Ang katawan ng Celestial Emperor ay nanginginig at ang dugo ay damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig. Bigla siyang tumangala at tumitig kay Dao Yi at Wu Feng. Tumingin si GOD sa Celestial Emperor at malamig na nagsabi, kung hindi sapat ang matandang ito, iniisip ba ng Celestial Emperor na sapat na ang pagdagdag ni na Dao Yi at Wu Feng? Ang ekspresyon ng Celestial Emperor ay naging malungkot habang dahan-daang nagsabi, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin ko, apat kayo? Malinaw ang layunin ni Grand Empyrean Gemini. Tinutok niya ang kanyang mata sa Celestial Emperor at kalmadong nagsabi, palayain si Wang Lin. Pagkatapos, aalis na ako. Tumingin si GOD sa ulo ng Celestial Ancestor at dahan-daang nagsabi, nais ng matandang ito na muling iselyo ng Celestial Emperor ang bungo na nagsisipres sa 72 kaluluwa ng Celestial Clan.
Ang bungo na ito ay napakahalaga para sa Celestial Clan at hindi ito bagay na dapat hawakan ng Celestial Emperor. Pareho ang aking iniisip kay God. Celestial Emperor, mas mabuti pang manatili ang balanse ng kapangyarihan na mayroon tayo sa pagitan ng 5 tao tulad ng dati, walang kailangang baguhin. Ang ekspresyon ni Dao Yi ay malungkot. Tinitingnan niya ang ulo ng Celestial Ancestor na nasa ilalim ng Celestial Emperor na may takot. Nag-isip sandali si Wu Feng at nagsabi, ito rin ang gusto ko. Nagsimulang tumawa ang Celestial Emperor. Ang kanyang tawa ay malamig na malamig. Itinaas niya ang kanyang kamay, na nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Dao Yi at Wu Feng. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sumabog ang gintong dugo mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ng Celestial Ancestor ay nagpakita ng nakakatakot na gintong liwanag at binuksan ang kanyang bibig upang maglabas pa ng mas maraming gintong liwanag. Pati ang mga tenga at ilong nito ay naglalabas ng walang katapusang gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay biglang kumalat, bumuo ng isang gintong alon. Dahil dito, nagbago ang mga ekspresyon ni God at ng iba pa, at sila ay umatras. Habang sila ay umatras, ipinakita ng Celestial Emperor ang isang mabagsik na ekspresyon. Sa puntong ito, hindi siya basta-basta magpapatalo. Mas pipiliin niyang mag-explosive gamit ang buong kapangyarihan ng ulo ng Celestial Ancestor upang hindi makalapit ang iba ng sandali. Pagkatapos, gagamitin niya ang oras na iyon upang pilit na i-absorb ang kapangyarihan ng Celestial Ancestor. Kapag nagtagumpay siya, wala siyang takot sa pagharap sa 4 na Grand Empirines. Habang ang gintong liwanag ay kumikinang, ipinahid ng Celestial Emperor ang kanyang mga kamay sa ulo at nag-absorb. Ngunit, hindi siya makakapag-absorb ng kahit kaunti mula sa gintong liwanag, para bang may isang patong ng mga seal sa paligid ng ulo na pumipigil sa kanya mula sa pagkuha ng kapangyarihan ng ulo. Ito ang seal ng Dawang Clan. Ang kabastos na Imperial Teacher nang ipinagawa niya ang Celestial Ancestor na magsalita, ginamit niya ang kanyang kaluluwa at nag-iwan ng bakas ng seal ng Dawang Clan dito. Pero hindi ako matitigil ng seal na ito. Ako ang Celestial Emperor. Karaniwan, hindi ko ito mailalabas, ngunit sa pagkontrol ko sa ulo ng Celestial Ancestor, magagawa ko ito. Kahit ilabas ko ang seal sa Dawang Sect, hindi ito magiging mahalaga. Patay na ang Imperial Teacher at hindi na makakapagpatayo ng anumang alon. Mabilis ang pag-iisip ng Celestial Emperor. Ang sitwasyon ay nagiging mas madali at wala siyang oras upang mag-isip ng labis. Kabanata 1993 ang tunay na Imperial Teacher. Ang malalakas na kulog ay umalingaw habang ang 4 na Grand Empirines ay nagtatangkang magbukas ng daan sa gintong liwanag. Mahalaga ang oras, at alam ng Celestial Emperor na wala siyang maraming oras. Kung hindi siya makakapag-absorb ng kapangyarihan ng Celestial Ancestor sa pamamagitan ng puwersa bago pa man mabuksan ng 4 na Grand Empirines ang gintong liwanag, magiging wala ng kabuluhan ng lahat ng kanyang ginawa. Hindi niya kailanman hahayaang mangyari iyon. Ngayon na siya ay malapit na sa huling hakbang, malapit na siyang magtagumpay at ayaw niyang mabaigo ngayon. Wala niyang Imperial Teacher ang nakakita ng plano ko. Dumating si God dahil malapit siya sa Ancestral City, pero sina Dao Yi at Wu Feng dumating ng mabilis. Hinapit ng Celestial Emperor ang kanyang mga ngipin at itinuro ang ulo gamit ang kanyang kanang kamay. Nang ang kanyang daliri ay humaplo sa ulo, ito ay bumagsak at naging gulo ng laman at dugo. Gamit ang aking laman at dugo bilang inapo ng Celestial Ancestor, buhayin ang batas ng Immortal Astral upang alisin ang eternal na seal sa Dawang Clan. Ang Celestial Emperor ay umungal at ang kanyang natitirang mga daliri ay bumagsak. Hindi lang ang kanyang mga daliri, pati ang kanyang palad ay bumagsak din. Nagpatuloy ang pagbagsak na ito. Nang matapos magsalita ang Celestial Emperor, kalahati ng kanyang kanang braso ay nawala na. Malaking dami ng gintong dugo ang kumalat at bumuo ng isang gintong rune sa kanyang harapan. Ang rune na ito ay nag-apoy at naging alikabok sa kanyang harapan. Nang matapos mag-apoy ang gintong rune, ang Imperial Teacher na nasa katawan ni Wang Lin ay nanginginig. Ang seal na matagal nang nagsisuppress sa Dawang Clan ay nawala. Nang mailabas ang seal, ang mga luha ng kagalakan ay damaloy mula sa mga mata ng Imperial Teacher. Ito ang kanyang layunin sa buong buhay, nagbigay siya ng lahat upang maalis ang seal na ito upang makalabas ang kanyang clan mula sa pagkakakulong sa kapalarang itinadhana mula pa sa kanilang pagsilang. Nang mailabas ang seal, ang kapangyarihan mula sa Celestial Emperor ay sumabog. Pumasok ito sa katawan ni Wang Lin at madaling tinanggal ang pag-iral ng Imperial Teacher. Ito ang huling trump card ng Celestial Emperor, hindi niya hahayaang magpatuloy ang pag-iral ng Imperial Teacher pagkatapos mailabas ang seal. Ang sandali ng paglaya ng seal ay ang sandali ng kamatayan ng Imperial Teacher. Nang malapit nang mamatay ang Imperial Teacher, isang alaala na matagal nang nakasil ang nagising. Dahan-dahan niyang naalala na ang Dawang Clan, matapos ang mga taon ng pagpapamana, ay halos naglaho. Naalala niyang matagal pagkatapos ng kanyang pagsilang, kasama siya, 3 na lang silang natira.
Hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang at wala ni isa mang nagsabi sa kanya. Alam lang niya na siya ay miyembro ng Dawang Clan, maliban sa kanya, alam niyang nakakita siya ng isang babae at isang batang babae. Ang mag-inang ito ay katumbas ng kanyang pamilya. Naalala niyang ang babaeng iyon ay ang nakaraang Imperial Teacher at siya ay hindi ang Imperial Teacher. Ang tunay na Imperial Teacher ay ang batang babae. Hindi niya alam kung sino ang ama ng batang babae, at siya ay nawala agad matapos isilang. Dinala siya ng babae at ipinasa sa kanya ang mga spell ng Imperial Teacher. Dahan-dahan siyang lumaki at ang kanyang alaala ay naiselyo. Inisip pa rin niyang siya ang Imperial Teacher. Dahan-dahan siyang lumaki at namatay ang babae. Nang maging adulto siya, naaalala niyang maraming miyembro ng kanyang clan ang natutulog. Ang kanyang misyon ay palayain ang lahat ng natutulog na miyembro ng clan mula sa kanilang kapalaran. Akala pa rin niyang marami pang miyembro ng kanyang clan na natitira, pero ngayon na nagising ang kanyang alaala, naalala niyang maliban sa nawawalang batang babae, siya na lang ang natira sa kanyang clan. Hindi nakapagtataka kung bakit pinayagan ng Celestial Emperor na alisin ang Sil, dahil alam ng Celestial Emperor na ako na lang ang natira sa Dawang Clan, basta't mamatay ako, kahit paalisin ng Sil, ayos lang. Kaya pala hindi ako ang Imperial Teacher, kaya, miyembro ako ng Dawang Clan, ako ba? Dapat naman, ngayon na naalis ang Sil, ang nawawalang batang babae ay ang tunay na Imperial Teacher. Nasaan siya, sino siya, akala niya buong panahon na siya ang Imperial Teacher at handa niyang isakripisyo ang lahat para sa kanyang clan upang magplano laban sa Celestial Emperor. Ngayon na nabigo siya, ang kanyang alaala ay naalis at ang kanyang mga isip ay dahan-daang nawala. Kahit sa kanyang kamatayan, hindi niya alam kung sino ang tunay na Imperial Teacher. Ngunit kahit sa sandali ng kanyang kamatayan, hindi siya nagreklamo. Naunawaan niyang marahil ito ang kanyang misyon, upang protektahan ang tunay na Imperial Teacher at alisin ang Sil sa kanyang clan. Mula nang siya ay ipanganak, ito ang itinadhana niyang misyon. Habang ang kaawa-awang tao ay namatay, ang kapangyarihan ng Celestial Emperor ay dumaan sa katawan ni Wang Lin. Matapos niyang tiyakin na walang natirang soul fluctuations, dumaan ulit ito at umalis. Ngunit, kahit ang Celestial Emperor ay hindi napansin ang Heaven-defying bead sa loob ni Wang Lin, o ang kaluluwa ni Wang Lin sa loob ng Heaven-defying bead. Matapos alisin ang Sil ng Dawang Clan, naging excited ang Celestial Emperor. Inisip niyang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang kanyang matibay na kumpiyansa sa sarili ay nanatili at nagsimula siyang mag-absorb ng kapangyarihan mula sa ulo ng Celestial Ancestor. Ang mga sinag ng gintong usok ay dumaan mula sa mga butas ng ulo ng Celestial Ancestor at pumasok sa katawan ng Celestial Emperor. Dahil dito, ang antas ng cultivation ng Celestial Emperor ay biglang tumaas. Punong-puno ng kagalakan ng Celestial Emperor, ngunit hindi niya nakita na mula sa malayo, nang alisin niya ang Sil ng Dawang Clan, ang katawan ni Empyrean Exalt Haizi ay nanginginig ng malakas. Ang mga mata ni Haizi ay puno ng kalituhan at pakikibaka. Isang alaala ang nagising sa kanyang isipan. Nang mawala ang Sil ng Dawang Clan, isang pinagmula ng kapangyarihan ang nagising sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay nagmula sa Dawang Clan, ito ay pag-aari ng tunay na Imperial Teacher ng Celestial Clan. Dahan-daang lumitaw ang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata at hindi sinasadya niyang itinaas ang kanyang kamay. Tinuro niya ang kumikislap na ulo ng Celestial Ancestor. Lahat ng bagay ay umiiral dahil maaari itong mawala, ito ang kamatayan. Lahat ng mga namatay dahil sa mga isipan ng mga buhay ay nagmumula sa wala, ito ang Dao. Ang Dawang Clan ay kumukuha ng mga isipan ng mga buhay, kumukuha ng pag-iral ng mga patay, kumukuha ng paghahangad ng pag-asa, at kumukuha ng kapangyarihan ng kabilang buhay upang lumikha ng Joss Flames. Gamit ito, binabago natin ang Dao tungo sa kamatayan upang hayaan ang mga umiiral na magpatuloy na umiral at ang mga patay, magbalik sa wala. Mahinang binanggit ni Haizi habang tinuturo ang ulo. Ang lahat ng gintong liwanag ay mabilis na nagbalik sa ulo ng Celestial Ancestor. Nang maglaho ang gintong liwanag, ang ulo ng Celestial Ancestor na nasa loob ng gintong liwanag ay lumitaw. Ang ulo ng Celestial Ancestor sa ilalim ng Celestial Emperor ay nawalan ng lahat ng gintong liwanag at dahan-daang ipinikit ang mga mata nito. Puno ito ng aura ng kamatayan at nawala ang kapangyarihan nitong lumipad, kaya nahulog ito sa lupa. Ito ang nakapigil sa gintong aura na sinusubukang i-absorb ng Celestial Emperor, at ngayon ay nawala na ang pinagmumulan ng aura. Ang gintong liwanag ay kumalat mula sa katawan ng Celestial Emperor at bumalik sa ulo ng Celestial Ancestor. Ang biglaang pagbabago ay ikinagulat ng Celestial Emperor. Lumulaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang reaksyon at bigla siyang tumingala. Agad niyang nakita si Empyrean Exalt Haizi. Hindi ito maaaring mangyari. Patay na ang Imperial Teacher, ganap na patay. Hindi ka miyembro ng Dawang Clan, paano ka magkakaroon ng kapangyarihan ng Imperial Teacher? Malapit nang mawala ng ulirat ang Celestial Emperor. Hindi niya kayang paniwalaan ang kanyang nakita, hindi niya kayang paniwalaan at hindi siya handang maniwala.
Hindi ka talaga miyembro ng Dawang Clan. Sa ilalim ng seal ng Celestial Ancestor, hindi makakalabas ang Dawang Clan mula sa palasyo, ang Ancestral City, hindi ka namatay, sino ka? Ang mukha ng Celestial Emperor ay naging mapatla. Inisip niyang alam na niya ang lahat at walang makakaalam ng kanyang mga plano. Punong-puno siya ng kumpiyansa sa sarili. Lahat ay ayon sa plano niya. Tanging ang biglaang pagdating ni Dao Yi at Wu Feng ang nagdulot ng ilang pagbabago sa kanyang plano, ngunit ang lahat ng iba ay nanatiling pareho. Ngunit nang malapit na niyang magtagumpay sa pag-absorb ng kapangyarihan ng ulo ng Celestial Ancestor upang maging ikalawang Celestial Ancestor, natuklasan niyang hindi pala ayon sa inaasahan niya. Nasa loob siya ng plano ng iba. Ang Imperial Teacher, may komplikadong ekspresyon si Imperial Exalt Haizi habang nagsasalita. Ang kanyang mga alaala ay nagising kasabay ng mga alaala ng kanyang ina at ang pagpapamana ng lahat ng mga nakaraang henerasyon ng mga Imperial Teacher. Ang taong namatay ay ang huling miyembro ng aking clan sa Immortal Astral Continent bukod sa akin, Shiny Haizi. Anong klaseng bagay ito? Imposible. Kung ikaw talaga ang Imperial Teacher, paano ka nakalabas ng Ancestral City? GUD, sabihin mo sa akin. Malalim na huminga ang Celestial Emperor. Isa siyang Grand Empyrean, at kahit malapit na siyang mabaliw, pinilit pa rin niyang magpatalima sa kanyang sarili. Ang planong ito ay nilikha ng isang henyo ng aking clan. Hindi siya nag-atubiling gumawa ng isang bagay na nagpakita na parang siya ay lumayo mula sa clan. Sinubukan niyang gamitin ng maraming pamamaraan hanggang sa matagumpay niyang iwanan ang lugar na ito at likhain ang Great Soul Sect. Bagamat namatay siya, pinabuti niya ang plano at ipinasa ito. Nahanap din niya ang susi ng planong ito, ang taong tinatawag na Wang Lin. Isang cultivator mula sa isang cave world, tanging ang kanyang katawan ang maaaring ganap na pag-aari ng miyembro ng aking clan upang ganap na may sigawa ang planong ito. Bilang sagot kung bakit ako nakalabas ng Ancestral City, dahil ang aking kaluluwa ay kabilang sa Dawang Clan, ngunit ang aking katawan ay kabilang sa Immortal Astral Continent, mahinang sinabi ni Haizi. Nag-isip sandali si GOD at dahan-daw ang nagsabi, Celestial Emperor, siya ang aking anak. Ang dahilan kung bakit ako nakaligtas ng matagal at naging Grand Empyrean, ay dahil sa tulong ng Dawang Clan. Matagal nang naghahanda ang Dawang Clan para dito, hanggang sa kanilang dinivina ang pagdating ni Wang Lin. Pagkatapos ay isinagawa nila ang plano. Tahimik na tiningnan ni GOD ang Celestial Emperor, na labis na nagulat sa katotohanan. Narinig din ito ni Wang Lin mula sa loob ng ulo ng Celestial Ancestor. Habang lahat ay nakatutok kay GOD at Haizi, lumabas ang kanyang kaluluwa mula sa Heaven-defying bead upang kontrolin ang kanyang katawan. Kung ganun ito ang totoo. Kumislap ang kanyang mga mata. Kabanata 1994 Pamanang Sumpa. Tinutok ni GOD ang kanyang tingin sa Emperador Celestial at ipinaliwanag ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ang planong ito ay ginawa ng henyo mula sa angkan ng Dawang, at matagal nang isinasagawa ito sa mga nakaraang henerasyon. Tinulungan niya akong maging isang Grand Empyrean bilang kondisyon para sa aking tulong. Pagkamatay ng nakaraang Emperador Celestial at bago mo pasakupin ang trono, natagpuan ako ng dating Imperial Teacher. Ayon sa plano, kami ay nagpakasal at nagkaanak ng isang batang babae. Ang batang babae na ito ay magkakaroon ng katawan mula sa Immortal Astral Continent ngunit kaluluwa ng angkan ng Dawang. Sa orihinal, hindi ito mangyayari sa ilalim ng selyo ng Celestial Ancestor dahil napakalakas ng kapangyarihan ng selyo. Gayunpaman, patay na ang Celestial Ancestor sa mga nakaraang taon, at ang selyo ay humihina. Nakaisip ng plano ang henyo mula sa angkan ng Dawang, at upang maisakatuparan ito, kinakailangan ng buong angkan ng Dawang na magbigay ng kanilang kaluluwa upang labanan ang kapangyarihan ng selyo. Simula noon, ang bilang ng mga miyembro ng angkan ng Dawang ay unti-unting bumaba. Hanggang sa henerasyong ito, na dalawa na lamang ang natitira. Sa loob ng mga hindi mabilang na taon, ang mga miyembro ng angkan ng Dawang na namatay ay ginamit ang kanilang natatanging mga pamamaraan upang ilagay ang kanilang kaluluwa sa loob ni Haizi, na nagprotekta sa kanyang kaluluwa. Ang dahilan kung bakit nakalabas si Haizi sa Ancestral City nang hindi namamatay ay dahil sa kanyang katawan at sa proteksyon ng mga kaluluwa ng lahat ng miyembro ng angkan ng Dawang. Ang buong angkan ng Dawang ay gumugol ng mga hindi mabilang na taon upang maisakatuparan ang planong ito sa katawan ni Haizi, at siya lamang ang makakakumplito nito. Tahimik na tiningnan ni GOD ang Emperador Celestial habang ipinaliwanag ang pinagmulan ng lahat ng ito. Dahil ikaw ang kanyang ama, nakatulong ka sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Pati na rin naging ninong ka ng angkan ng Dawang at nakuha mo ang Just Flames na tanging ang Celestial Ancestor lamang ang karapat-dapat magkaroon. Ang angkan ng Dawang ay talagang nagbayad ng ganoong halaga upang palayain ang selyo. Buntong hininga ng Emperador Celestial at ipinakita ang isang komplikadong ekspresyon. Maliban kay Haizi, ang huling miyembro ng angkan ng Dawang ay ang Imperial Teacher na kakamitay lang. Sa katunayan, hindi mo na kailangang palayain ang selyo ng angkan ng Dawang,
ngunit ang ninuno ng angkan ng dawang ay inisip na ang mga aksyon mo. Alam niyang nagnanais ka ng pamana ng Celestial Ancestor at kapag nakaharap sa presyon ng 4 na Grand Empirines, hindi ka magpapatalo at pipiliin mong lumaban. Ang susi sa planong ito ay ang kapangyarihan ng silang ng angkan ng dawang sa ulo ng Celestial Ancestor. Ang isang tao na maaaring pag-ariin ay kailangang sumanib sa ulo ng Celestial Ancestor. Kaya't si Wang Lin ay napakahalaga. Tahimik na nag-isip ang Emperador Celestial ng ilang sandali. Masakit niyang tiningnan si God at Haizi bago nagsalita. Kaya kung hindi ko pinilit na palayain ang selyo at pinili ko na lang ibalik ang ulo ng Celestial Ancestor at isuko ang pamana ng Celestial Ancestor, masasayang lang ba ang plano ninyo? Panalo ako. Ang nagsalita ay hindi si God, kundi si Haizi. Ang kasalukuyang Haizi ay ganap na iba sa dati. Nagbigay siya ng misteryosong aura at tahimik na tiningnan ng Emperador Celestial. Kung isusuko mo ang pamana ng Celestial Ancestor, magsisimula ang ambush na inihanda ng angkan ng dawang. Lahat ng mga templo ng espiritu sa 72 kontinente ay susunod sa aking angkan. Ang lahat ng mga templo ng espiritu ay handang gisingin ng mga espiritu na nakasil sa kanilang mga kontinente. Ang halaga ng kanilang paggising ay magpapaalab sa ulo ng Celestial Ancestor, at sa oras na iyon, tanging ang Celestial Ancestor lamang ang makakapigil dito. Kailangan mong manig ang kapangyarihan ng Celestial Ancestor, o maghahatid ng kaguluhan sa buong angkan ng Celestial. Kapag sinubukan mong manig sa kapangyarihan ng Celestial Ancestor, kailangan mong palayain ang selyo ng aking angkan. Malumanay na nagsalita si Haizi. Tulad ng Green Scorpion Temple. Mabilis na kumunat ang mga mata ng Emperador Celestial. Tumango si Haizi. Dao Yi, Wolfang, inisip ko na ba alam ninyo ito? Tumutok ang mata ng Emperador Celestial kay Dao Yi at Wolfang. Sumimangot si Dao Yi at dahan-daang nagsalita, dumating sa akin si Grand Empyrean God at sinabi sa akin ang plano ng angkan ng dawang. Ngunit wala akong alam tungkol kay Wang Lin. Nalaman ko lang na si Wang Lin ay isang mahalagang bahagi ng kanyang plano. Tahimik na nag-isip si Wolfang at tumango. Biglang tumawa ang Emperador Celestial, ngunit ang kanyang tawa ay puno ng matinding hinagpis. Tumingin siya kay Grand Empyrean Gemini. Paano ka naman, Gemini? Alam mo ba ang planong ito? Nanatiling kalmado ang orihinal na katawan ni Grand Empyrean Gemini, na parang hindi interesado sa lahat ng ito. Tiningnan niya ang Emperador Celestial. Hindi ko alam at hindi ko na gustong malaman. Dumating lang ako para kunin si Wang Lin. Kung ikaw man o si God, sino man na magtatangkang hamarang sa akin ay magiging aking kaaway. Nagningning ang mga mata ng Emperador Celestial. Si Wang Lin. Si Wang Lin. Dahil nagtagumpay ang Imperial Teacher na pag-ariin siya, patay na siya. Tiyak na binantayan ninyo siya noong siya ay nasa Cave World. Ang ninuno ng angkan ng dawang ay humula lamang ng isang malabong panahon kung kailan may lalabas mula sa isang Cave World. Hindi niya matukoy kung sino ang taong ito o kung aling Cave World. Kailangan lang namin maghintay. Umiling si God. Inilunsad ng henyo ng angkan ng dawang ang Great Soul Sect sa Heavenly Bull Continent dahil nahulaan na si Wang Lin ay lalabas doon. Kaya ang unang hakbang ng plano ay makipag-ugnayan kay Wang Lin. Mabilis na napansin ng Emperador Celestial ang susi sa plano. Tumingala ang Emperador Celestial at ang kanyang tinig ay parang kulog. Ngunit nais ko ring malaman kung alam ba ng ninuno ng Great Soul Sect na si Wang Lin ay mamamatay dito sa ipinagbabawal na palasyo bilang kapalit ng pagpapalaya ng selyo ng angkan ng dawang. God, ginamit mo si Wang Lin upang akitin si Grand Empyrean Gemini dito. Kung hindi, tatlo na lang kayong may sapat na kapangyarihan upang pilitin akong subukang sakupin ang kapangyarihan ng Celestial Ancestor. Pinag-usapan mo rin si Ascendant Empyrean Ming Dao, Dao Fei, ako, at ang 72 Sealed Spirits. Hindi ko naniniwala na ginawa ninyo lahat ng ito para lang sa angkan ng dawang, kahit na siya ay iyong anak. At kayong dalawa, Dao Yi at Wolfang. Para makapunta kayo, tiyak na ipinangako sa inyo ni God ang malaking kapakinabangan. Pumunta kayo para sa inyong sariling kapakinabangan. Ang dahilan kung bakit sinasabi niyo ang totoo ay upang ipaalam sa akin ang kalagayan ko. Kailangan ninyo ang isang bagay na nangangailangan ng kooperasyon ko. Tanging si Gemini lamang ang hindi nakakuha ng anuman at ginamit lamang ni God at ng angkan ng dawang. Patuloy na nakipaglaban ng Emperador Celestial sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang makuha ang tulong ni Gemini. Tahimik na nag-isip si Gemini. Paano hindi niya makita ang lahat ng ito matapos mag-fuse? Emperador Celestial, hindi namin nais patayin ka. Kailangan mo lang gamitin ang iyong kapangyarihan ng bloodline upang putulin ang ulo ng Celestial Ancestor. Maging Emperador Celestial ka pa rin, magiging Grand Empyrean ka pa rin. Kung ayaw mo, huwag mong sisihin kami sa pagpatay sa iyo at kukunin ang iyong kapangyarihan ng bloodline upang tapusin ang hakbang na ito. Malumanay na sinabi ni God ng walang kasamang galit, ngunit ang mga salita niya ay labis na malamig.
Dremini, ang mga mata ng Celestial Ancestor ay dati ay isang entity. Kung sakupin mo ito sa iyong katawan, ibabalik nito ang aksidente na nangyari sa iyong reincarnation at lalong tataas ang iyong kapangyarihan. Magbibigay rin ito sa iyo ng kakayahan na maghiwalay at magsanib sa anumang sandali kaysa magsunog ng iyong Purple Yang Force upang mapanatili ang fused state na ito. Wolfang, maaari kong tiyakin na ang mga tainga ng Celestial Ancestor ay nakakarinig ng tunog ng Dao at sumusubaybay sa mga batas ng Immortal Astral Continent. Ipinapangako ko na ibibigay ko ang mga ito sa iyo. Pagsamahin ang mga ito sa iyong Dao at maiintindihan mo ang tuktok ng Martial Dao. Dao Yi, ang bungo ng Celestial Ancestor ay ipinanganak mula sa walang laman, at sa nakaraang hindi mabilang na mga taon, ang kakanyahan ng kanyang kapangyarihan ay nakalap dito. Ipinapangako ko na ibibigay ko ito sa iyo. Sa tulong nito, ang iyong katawan at kaluluwa ay magiging isa. Ang matandang lalaki na ito ay nais ang utak ng Celestial Ancestor. Ito ay may malaking gamit sa akin. Tungkol sa ulo ng Celestial Ancestor, tayo ay paghahatian natin. Tahimik na tinignan ni Geode ang ulo ng Celestial Ancestor. Kaya alam mo ang ancestral curse na iniwan ng Celestial Ancestor bago siya mamatay. Lumungkot ang ekspresyon ng Celestial Ancestor. Matagal ko nang hinanap at kamakailan lamang ay nakatagpo ako ng isang pahiwatig. Sa pamamagitan nito, natukoy ko na totoo ang alamat. Kung ang Celestial Ancestor ay patay na, sino man na susubukang sirain ang kanyang katawan ay mamamatay. Maliban na lamang kung ito ay isang tagapagmana na may parehong bloodline. Ang isang tagapagmana ay maaaring gamitin ang kanilang bloodline upang pasanin ang kapangyarihan ng sumpa upang maputol ang bloodline. Pagkatapos ay wala ng bloodline ng Celestial Ancestor na maipapamana, at tanging noon lamang maaaring palayain ang sumpa. Emperador Celestial, ngayon wala ka ng pagpipilian kundi pasanin ang sumpa. Hindi ka mamamatay, ngunit magtatapos na ang titulo ng 8 Extreme sa iyong henerasyon. Gayunpaman, patay na ang Celestial Ancestor sa mga hindi mabilang na taon at ang kanyang lakas ay patuloy na bumabalot sa Celestial Clan. Panahon na para magbago. Kung hindi ka nais, tiyak na mamamatay ka. Kung hindi dahil sa pag-aalala ko tungkol sa sitwasyon ng Ancient Clan na magbabago matapos ang iyong pagkamatay, hindi ko gugugol ang ganitong karaming oras upang pag-usapan ito sa iyo. Tumingin si Geode sa Emperador Celestial, at ang kanyang tinig ay malamig. Gawin mo ang iyong desisyon. Tahimik na nag-isip ang Emperador Celestial. Sa lupa sa loob ng dal na kanang mata ng ulo ng Celestial Ancestor, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at itinago ang kanyang aura. Narinig niya ang lahat ng nangyari sa labas. Ang pagbisita sa palasyo na ito ay puno ng mga twists and turns. May hinala na si Wang Lin bago, ngunit hindi lahat. Sinabi sa akin ng esteemed Green Bull ng Great Soul Sect na bumalik ako pagkatapos ng 300 taon upang pumunta sa pinakamataas na palapag. Nag-iwan ang tagapagtatag ng Great Soul Sect ng isang bagay para sa akin. Ang matandang ninuno ng Great Soul Sect, ang henyo ng angkan ng Dao Wang. Matapos gamitin ako upang palayain ang selyo ng angkan ng Dao Wang, ano kaya ang iiwan niyang para sa akin? Komplikado ang ekspresyon ni Wang Lin. Nagpakita siya sa Heavenly Bull Continent at itinatag ang Great Soul Sect upang maghintay para sa akin. Siguro dapat ako'y patay na sa plano niya. Ngunit kung nahulaan niyang mamamatay ako sa palasyo, bakit niya ako iiwanan ng isang bagay sa pavilion, at bakit 300 taon? Ginamit ninyo ako at ipinlano ninyo ako sa bawat hakbang. Inisip ninyo ang aking pagdating, kaya tiyak na inisip niyo na rin ang aking personalidad. Paano ko ito papayagan? Tahimik na nag-isip si Wang Lin at nagbuntong hininga. May isang malakas na pagyanig mula sa labas habang ang ulo ng Celestial Ancestor ay lumipad patungo sa langit. Tila gumawa ng desisyon ng Emperador Celestial matapos mag-isip ng matagal. Ibinangon ng kanyang kanang kamay ang ulo ng Celestial Ancestor. Kabanata 1995. Ang bagay na ito, ang tao na ito, ako, si Wang Lin, ay kukunin ko sila. Seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin. Nagtago siya sa loob ng ulo, kaya't walang nakakapansin sa kanya. Ngunit kung bubuksan ng Emperador Celestial ang ulo, tiyak na mapapansin siya ng iba. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at siya ay naging tutok. Itinaas ng Emperador Celestial ang ulo ng Celestial Ancestor na may 100 talampakan ng haba. Nang ito ay lumutang sa harap niya, tumingin siya paitaas at ipinakita ang isang matibay na tingin. Itinaas ng kanyang kaliwang kamay at ang kanyang palad ay naging isang talim. Kumislap ang gintong liwanag at ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila kumulo at nagtipon sa kanyang kaliwang kamay. Bumagsak siya pababa sa ulo at, matapos ang malakas na tunog, isang bitik ang lumitaw sa ulo ng Celestial Ancestor. Walang katapusang gintong liwanag ang lumabas mula sa bitik, at ang mukha ng Emperador Celestial ay punong-puno ng sakit. Mabilis na tumanda ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, tumingin sina Dao Yi, Wolfang, at Geode.
Tanging si Haizi ang may komplikadong ekspresyon habang tinitingnan ng ulo. Hindi tiyak kung ano ang iniisip niya. Ngunit, nang ipakita ng Emperador Celestial ang isang masakit na ekspresyon, biglang humagulgol si Geode. Nag-charge siya papunta sa mabilis na bilis. Kaagad pagkatapos, nagbago ang mga ekspresyon ni Dao Yi at Wolfeng at sumunod sila. Nang bumagsak ang kanang kamay ng Emperador Celestial sa ulo, nagkaroon ng mga bitik dito, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay nagbago mula sa isang talim patungo sa isang palad. Hindi na niya pinutol ang ulo kundi itinulak ito pababa. Hindi siya pumili ng kompromiso at sa halip ay tuluyang pinutol ang ulo, itinulak ang kanyang bloodline ng Celestial Ancestor sa loob ng ulo. Pinagsamantalahan ninyo ang lakas ko. Ano ang dapat ikatakot sa kamatayan? Kung kailangan kong mabuhay na parang aso, anong silbi ng pagiging isang Grand Empyrean? Mas mabuti pang lumaban para sa isang pagkakataon. Tumawa ang Emperador Celestial habang papalapit ang tatlong Grand Empyreans. Ang ulo ay sumipsip ng lakas mula sa bloodline at pagkatapos, biglang nagbukas ang mga mata nito. Pamitik din ang bibig nito, at gintong usok ang lumabas mula sa mga butas nito. Nang kumalat ang gintong usok, binuka ng Emperador Celestial ang kanyang bibig at nagsimulang sumangot ng mabilis. Kung makuha ng Emperador Celestial ang lahat ng gintong usok na ito, maaari niyang pamana ang cultivation ng Celestial Ancestor. Maaari pa niyang ibalik ang pinsalang dulot ng Ancestral Curse mula sa pagputol ng ulo. Hindi lang nagdulot ng bitik ang kanyang pagputol, kundi binuksan din ito ang seal ni Haize. Bagamat may bitik na lumitaw sa ulo, ngayon, maaaring muling sipsipin ng Emperador Celestial ang pamana ng Celestial Ancestor ng sapilitin. Sa malayo, agad na namutla ang mukha ni Imperial Teacher Haizi at dugo ang damaloy mula sa gilid ng kanyang bibig. Puno ng kasamaan ng mga mata ni Dao Yi habang itinaas ang kanang kamay at inilapag ang isang palad sa katawan ng Emperador Celestial. Kasabay nito, umatake din si Wolfeng. Sumuntok siya. Habang papalapit si Geode, isang puting lobo ang lumitaw sa paligid niya at sinubukang lamunin ang Emperador Celestial. Nang lumabas ang kanilang mga spell, itinaas ng Emperador Celestial ang kanyang ulo. Ang gintong dugo ay damaloy mula sa kanyang mga mata at butas. Ang dagok ay mabilis na nagbago ng kulay patungo sa maliwanag na pula. Ito ay palatandaan ng pagkalagas ng kanyang bloodline. Ang mga mata na puno ng dugo ay nagpakita ng kabaliwan. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Geode at tila titigil sa pag-atake, ngunit huli na. Hindi talaga nasipsip ng Emperador Celestial ang gintong usok. Ang lahat ng ginawa niya kanina ay tila totoo, ngunit lahat iyon ay peke. Ang gintong usok na sinipsip niya ay kumalat muli. Ang Emperador Celestial ay humagulgol ng hysterical at ang kanyang katawan ay kitang lumalaki. Pinili niyang magpakasira. Ito ay labas sa inaasahan ng lahat. Inisip ni Geode na hindi nila naitulak ang Emperador Celestial sa puntong magpapasabog siya. Ang pagpapasabog ng isang Grand Empyrean, kahit na ang katawan lamang nito, ay kayang magpayanig sa buong mundo. Kahit pa siya'y magsanib sa ibang katawan, hindi na siya magiging Grand Empyrean. Ang pagpapasabog na ito ay umabot sa ipinagbabawal na palasyo at winasak ito sa isang kisap mata. Ang lakas nito ay kumalat hanggang sa bumagsak na kalangitan sa itaas at mabilis na winasak ang lahat ng mga haligi ng palasyo. Nang maglaho ang ilalim ng palasyo, ang lugar na ito na nasa overlapping space ng Imperial Palace ay bumuo ng koneksyon. Ang nagbagsakang lakas ay sumabog sa square ng Imperial Palace. Ang lupa ng palasyo ay nagkalat sa lahat ng direksyon habang ang lahat ay bumagsak. Ang buong palasyo na matagal nang nandoon sa Ancestral City ay ganap na nawasak, para bang isang kamay ang dumaan. Ang magagandang palasyo at lahat ng mga cultivator sa loob nito ay nawala ng walang bakas. Ang nakamamanghang pagsabog ay yumanig sa buong Ancestral City at nagdulot ng takot at panginginig. Nang ang nakasisirang lakas ay tumama sa estatwa ng Celestial Ancestor sa Imperial Palace, ang estatwa ay biglang naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang liwanag at ang impact ay nagbanggaan, na lumikha ng isang malakas na tunog ng kulog. Ang tunog ng kulog ay lalong tumindi hanggang ito ay naging isang roar ng kalangitan na umabot sa buong Central Continent. Sa pinagmula ng pagsabog na iyon, kung saan sumabog ang katawan ng Emperador Celestial at ang kanyang Grand Empyrean power, isang malaking halaga ng laman ang lumipad patungo kay Dao Yi, Wolfeng, at Geode. Ang pagpapasabog ng Emperador Celestial ay kayang give-in ang palasyo ngunit hindi sapat upang sirain ang tatlo. Lalo na nang magsanib sila at tumaas ang kanilang lakas ng maraming beses. Gayunpaman, dahil umatake sila, ang kanilang mga mukha ay agad na namutla at napuno ng takot. Ito ay dahil ang lakas ng kanilang mga spell ay nagsanib sa laman at dugo ng Emperador Celestial, na nagdulot ng pagsanib ng kanilang mga aura sa kanyang sumabog na laman at dugo. Dahil sa kanilang counter-attack, hindi sila gaanong naapektuhan, ngunit ang pinakaapektado ay ang ulo ng Celestial Ancestor. Hindi dapat ganoon kalupit ang ulo ng Celestial Ancestor, ngunit nang bumagsak ang palad ng Emperador Celestial,
nagdulot ito ng gintong usok at nagkaroon din ng mga bitik sa ulo. Bilang resulta, ang nakasisirang lakas ng pagpapasabog ng Emperador Celestial at ang counter-attack ni God at ng iba pa ay tumama sa ulo ng Celestial Ancestor. Ito ay nagdulot ng rumbling at mga bitik sa ulo. Habang kumakalat ang mga bitik, ito ay parang lahat sila ay nilabag ang Ancestral Curse sabay-sabay. Si Dao Yi, na may pinakamahina na cultivation, ay agad na nagbigay ng isang malupit na sigaw. Malaking halaga ng itim na gas ang pumulibot sa kanya at ang kanyang magandang mukha ay mabilis na nabulok. Si Wu Feng ay nagbigay ng mahina at pinigilang ungol habang ang kanyang katawan ay napapalibutan ng itim na gas at nagsimula ring mabulok. Si God ay may pinakamataas na cultivation, at ang Ancestral Curse ay nahati sa kanilang apat. Nagawa niyang labanan ng sumpa gamit ang kanyang malakas na cultivation. Lumitaw ang mga kakaibang rune sa kanyang katawan, na naging isang nakakagulat na tanawin. Ang Emperador Celestial ay nagpasabog lamang ng kanyang laman, kaya't ang kanyang kaluluwa ay nanatili pa rin. Nang maghiwa-hiwalay ang ulo, ang kaluluwa niya ay mabilis na nawawala at nagmamadali patungo sa ulo. Tinatahak niya ang kaliwang mata, kung saan naruroon si Lian Daofei. Ako ang Emperador Celestial Mai. Katalinuhan akong higit pa sa iba. Paano ko hindi maghahanda ng backup? Si Daofei ay ang aking backup. Kukunin ko ang katawan niya at gagamitin upang matulungan akong pasanin ang bigat ng Ancestral Curse. Nakuha din niya ang ilang cultivation ng Celestial Ancestor, kaya maaari ko pa ring baliktarin ito. Ang kaluluwa ng Emperador Celestial ay sumik, at habang ang tatlo ay nakikipaglaban sa Ancestral Curse, nagmamadali siyang pumasok sa kaliwang mata ng pumutok na ulo. Ngunit, eksaktong bago pumasok ang kanyang kaluluwa sa kaliwang mata at papunta sa katawan ni Lian Daofei, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. May kumislap na gintong liwanag mula sa kanang mata ng Celestial Ancestor at si Wang Lin ay lumabas. Matagal na niyang hinintay ang mahalagang sandaling ito. Para siyang isang manghuhuli na naghintay hanggang sa sandaling ito upang magsimula ng panghuhuli. Hindi naapektuhan si Wang Lin ng Ancestral Curse. Sa sandaling ito, sumigaw si Dao Yi ng isang malupit na iyak, umatras si Wu Feng, at si God ay lumalaban sa sumpa. Si Wang Lin ay dumiretso sa kaliwang mata. Nang makita ni Gemini si Wang Lin, agad siyang nagpakita ng isang masayang ekspresyon. Gayon din si Empyrean Exalt Haizi. May mga alon sa kanyang mga mata at isang mabilis na kislap ng kasiyahan. Mabilis kumilos si Wang Lin at pumasok sa kaliwang mata sa isang kisap mata. Ito ang sandali ng ang Emperador Celestial na pinalibutan ng Ancestral Curse at ang kaluluwa ay nasusunog, ay papasok na sana sa katawan ni Lian Daofei. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Walang pag-aalinlangan siyang nagwasiwas ng kanyang kamay patungo sa Emperador Celestial. Bagamat ang Emperador Celestial ay isang Grand Empyrean, ang kanyang katawan ay sumabog at ang kanyang kaluluwa ay nasaktan mula sa Ancestral Curse, kaya't siya ay napakamahina. Nang makita ni Wang Lin siya, nagbigay ito ng isang sigaw na kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao. Ikaw, ang sigaw ng Emperador Celestial, puno ng walang katapusang takot. Inaasahan niya na lahat ay nakaprepare na, pero hindi niya inaasahan na buhay si Wang Lin. Hindi lang siya, si God, Dao Yi, at Wu Feng ay hindi rin inaasahan na buhay pa si Wang Lin. Isang pagwasiw ng kanyang manggas, ang kaluluwa ng Emperador Celestial ay nagbigay ng isang sigaw, ngunit sa halip na umatras, nagmadali siyang tumungo kay Lian Daofei. Ngunit wala siyang magagawa dahil siya ay nahila papasok sa imbakan ni Wang Lin. Ang sobrang hina ng Emperador Celestial, kasama na ang Ancestral Curse, ay hindi na nag-pose ng banta kay Wang Lin. Pagkatapos itago ni Wang Lin ang kaluluwa ng Emperador Celestial, nayanig ang ulo ng Celestial Ancestor. Ang bitik na naunang lumitaw ay masyadong malaki, at ngayon ay lalo pang lumalim ang pagkabasag nito. Hinawakan ni Wang Lin si Lian Daofei na nawala ng malay at lumabas mula sa kaliwang mata. Tumayo siya sa mundong bumagsak at umapak sa ibabaw ng ulo ng Celestial Ancestor. Ang kanyang ulo na puno ng puting buhok ay mabilis na naging itim sa sandaling iyon. Itim na buhok, itim na kasuotan, itim na mga mata. Ang bagay na ito, ang taong ito, ako, si Wang Lin, ay kukunin sila. Kabanata 1996 ng Ngalakal. Ang itsura ni Wang Lin, ang kanyang mga malinis na aksyon, at ang kanyang mga salita ay nagdulot ng katahimikan sa lahat. Ang ekspresyon ni Grand Empyrean God ay madilim. Naramdaman niya ang matinding sakit na parang punit at nagsusunog sa loob ng kanyang katawan, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang malakas na pagpapalakas. Pinagmamasdan niya si Wang Lin at lumitaw ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Nakalkula niya na ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na ang Emperador Celestial ay susuko sa kanyang Grand Empyrean na katawan at pipiliing magpasabog. Hindi ito tumugma sa kanyang pagkaunawa sa Emperador Celestial. Gayunpaman, okay lang. Bagaman nagpasabog ang Emperador Celestial, ang ulo ay nabuksan. Ang Ancestral Curse ay kumalat sa pagitan nila, kaya't hindi ito nakamamatay.
Wala rin silang dahilan upang maglaban, kaya't hindi nila pinapalala ang sumpa. Kukuha sila ng kailangan nila at pagkatapos ay babalik sa kanilang mga kuweba upang magpatuloy sa pagsasanay at unti-unting alisin ang sumpa. Subalit, ang nagdulot ng muling pagkakamali kay GOD ay buhay pa si Wang Lin. Hindi lamang siya hindi namatay, mukhang tumaas pa ang kanyang antas ng pagpapalakas, at ngayon ay siya na ang kumilos. Ngayon na sila ay apektado ng Ancestral Curse, nasa isang passive na posisyon sila. Hindi kalayuan, ang mukha ni Grand Empyrean Wufeng ay mabilis na tumanda at ang kanyang mga mata ay kumupas. Ang kanyang katawan ay nanginginig at tumingin siya kay Wang Lin ng may komplikadong ekspresyon. Samantalang si Grand Empyrean Daoye, siya ay nababalot ng itim na gas at puno ng sakit habang tinitiis ang Ancestral Curse na naglalayon na tunawin ng kanyang katawan. Ngayon na si Wang Lin ay lumitaw, naramdaman niya ang galit kasabay ng sakit. Ang galit na ito ay mula sa isang langgam na naglalakas loob na magpakita ng pangil laban sa isang leon. Mayabang, kumahanap ng kamatayan. Sumigaw si Daoye. Siya ang may pinakamahina na pagpapalakas sa mga Grand Empyreans at ngayon ay nasa ilalim ng Ancestral Curse, kaya wala siyang gaanong panahon upang mag-isip. Kahit na si Wang Lin ay numero 1 sa mga Ascendant Empyreans, isa pa rin siyang langgam. Habang nagsasalita, initer ni Daoye ang sakit na nararamdaman patungo sa intensyon ng pagpatay at nagmadali patungo kay Wang Lin. Habang papalapit siya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagtipon ng itim na gas sa paligid nito. Isang nakakagulat na tanawin. Isang palad ang bumagsak at ang mundo ay parang tumigil, parang ang lahat ay nagsanib sa isa at bumagsak kay Wang Lin. Ang itim na buhok ni Wang Lin ay biglang tumangala, at ang kanyang tingin ay puno ng kawalan ng malasakit. Habang bumabagsak ang palad, inilapag niya ang isang baliw at iniwasiwas ang kamay. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ang Black Slaughter Thunder ay bumuo ng isang net bago si Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang net, ang itim na buhok ni Wang Lin ay gumalaw kahit walang hangin. Isang aura ng pagpatay at pagkawasak ang kumalat mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay ang espiritu ng pagpatay at pagkawasak. Kapag lumitaw ang pagpatay, ito ay simula ng katapusan. Ang net na ito ay may Black Thunder na dumadaan dito at naglalaman ng isang mapanirang lakas ng pagpatay. Agad itong bumangga sa palad ni Daoye. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at ang Thunder Net ay bumagsak. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at nahati sa maraming mga hibla ng itim na gas. Mabilis siyang nagbalik loob at ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang malasakit. Ang pagpatay ay hindi matitinag. Bagaman si Daoye ay isang Grand Empyrean, siya ay kasalukuyang apektado ng Ancestral Curse at kaya't maaari lamang gamitin ang 50% ng kanyang lakas. Kailangan din niyang harapin ang Slaughter Thunder ni Wang Lin na nagdulot sa kanya ng panginginig at pag-atras ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala, at agad niyang naramdaman ang kakaibang aura na nagmumula sa Thunder Net. Ang aurang ito ay nagsimulang maghasik ng pagkawasak sa kanyang katawan at hindi niya ito mailabas. Ito rin ang unang pagkakataon na si Daoye ay napatalsik ng isang hindi Grand Empyrean mula nang siya ay maging isang Grand Empyrean. Halos nakalimutan na niya ang pakiramdam na ito, at nang bumalik ito, naramdaman niya ang hindi paniniwala. Ang aurang pagpatay ay nagdulot din ng mas matinding Ancestral Curse sa kanyang katawan. Ang mga piraso ng bulok na laman ay nahulog mula sa kanyang mukha. Ang lakas ng Ancestral Curse ay lalong naging matindi. Ikaw. Habang nagsasalita si Daoye, ang kanyang mga salita ay naging gising dahil sa matinding sakit. Kung ito ay isang Ascendant Empyrean, tiyak na namatay na siya mula sa sakit na ito. Iwinasiwas ni Wang Lin ang kanyang manggas at dahan-dahang nagsalita, Daoye, kung gusto mo pang makipaglaban, hindi ako magdadalawang isip na panuurin ang Ancestral Curse na maging mas malala at makita kung mahulog ka o hindi. Pinagmamasdan ni Daoye si Wang Lin ngunit hindi nagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na hindi niya kayang paniwalaan. Mas maraming piraso ng bulok na laman ang nahulog mula sa kanyang mukha. Hindi na siya kasing ganda ng dati. Ang ekspresyon ni GOD ay madilim habang nakatutok ang kanyang mata kay Wang Lin. Wang Lin, inamin ko na ako ay muli kang minahalaga. Nagtago ka hanggang ngayon at lumitaw sa sandaling ito upang kumuha ng inisyatibo. Kahit ang matandang ito ay humahanga sa iyo. Gayunpaman, kung akala mo na magagamit mo ang katotohanan na kailangan naming harapin ang Ancestral Curse upang kunin ang ulo ng Celestial Ancestor, hindi posible. Wang Lin, matalino kang tao. Ayaw talagang kumilos ng matandang ito dahil mas lalong magpapasama sa sumpa sa mga ninuno, pero huwag mo akong pilitin. Iabot mo ang ulo mo at ang matandang ito ay hahayaan kang umalis dito ng ligtas. Susumpa kami na hindi ka sasaktan sa hinaharap at tutulungan kang maging isang Grand Empyrean. Kung sakam ka pa, ito ang magiging libingan mo. Mahina ang sabi ni GOD habang nakatingin kay Wang Lin. Kahit si Gemini ay labis na mahina ngayon, kaya't hindi siya makakalaban sa matandang ito.
Dagdag pa, narito rin si Wufeng at Dao Yi. Bagamat hindi nila maipapakita ang buong lakas nila at kailangan nilang harapin ang ancestral curse, kaya pa nilang maantala ng kaunti si Gemini. Bukod pa rito, narito rin ang Imperial Teacher ng Dawang Clan na si Haizi. Wang Lin, huwag mong hanapin ang kamatayan. Bukod pa, kahit isa sa mga Grand Empirans ay maaaring magsunog ng ilang Grand Empyrean na lakas upang durugan ka. Kalma ang ekspresyon ni Wang Lin habang binabaybay ang kanyang tingin sa lahat. Kasabay nito, kumilos si Grand Empyrean Gemini at dumating sa tabi ni Wang Lin. Ang kanyang mukha ay agad na naging mapotla at ang kanyang katawan ay nabalutan ng lilang liwanag. Parang natutunaw ang katawan niya at nagbalik ito sa anyo ng dalawang batang babae. Ang mga mukha ng dalawang batang babae ay labis na mapotla at mukhang napakahina. Tila nagbayad sila ng malaking halaga upang magsanib sila bilang isa. Hindi nagdalawang isip si Wang Lin. Sa sandaling lumitaw sila sa kanyang tabi, itinapak niya ang kanyang kanang paa at tinapakan ang ulo ng Celestial Ancestor. Ang ulo ay kumilos at dalawang mata na balot ng gintong liwanag ay tumalsik mula sa ulo. Ang ulo ng Celestial Ancestor ay naglalaman ng Ancestral Curse, ngunit ang curse na ito ay nabasag ng Emperador Celestial at ng kanyang mga kasama. Noong kinolekta ni Wang Lin ang kaluluwa ng Emperador Celestial, nalaman niya ito at hindi nag-alala tungkol sa curse. Ang mga mata ng Celestial Ancestor ay dati lamang isang mata, at pagkatapos na tumalsik ang mga ito, agad na hinawakan ng dalawang batang babae. Dahil ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang kay Grand Empyrean Gemini, pakiusap tanggapin ito. Salamat sa iyong tulong. Habang nagsasalita si Wang Lin, nagbago ang ekspresyon ni God. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan at nagmadali patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Dao Yi ay damilaw ng dugo habang nagmamadali patungo kay Wang Lin na nababalot ng itim na gas. Wufeng, Haizi, umatake na. Nararamdaman ni God ang matinding pagkabigo. Isa siyang Grand Empyrean na nabuhay ng napakahabang panahon, ngunit ngayon ay kailangan niyang humingi ng tulong sa iba. Isang bihirang kahihiyan ito para sa kanya. Hindi pwedeng mabuhay ang batang ito. Puno ng intensyon ng pagpatay si God. Habang papalapit siya, si Grand Empyrean Gemini, na nagbalik sa dalawang batang babae, ay may hawak na mata. Bagamat mapotla ang kanilang mga mukha, matitibay ang kanilang mga tingin. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig habang nagsasanib sila pabalik sa tunay na Gemini at nagmadali patungo kay God at Dao Yi. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalangaw-ngaw. Sa malayo, nagdalawang isip si Wufeng. Si Empyrean Exalt Haizi ay kinagat ang kanyang ibabang labi dahil malinaw na siya'y naguguluhan. Habang nilalabanan ni Grand Empyrean Gemini sina God at Dao Yi, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang kanang kamay ay lumikha ng dalawang sinag ng itim na liwanag na pumutol sa dalawang tainga ng Celestial Ancestor. Sumabog ang gintong dugo habang ang pares ng mga tainga ay kumikinang ng maliwanag at lumipad patungo kay Wufeng. Grand Empyrean Wufeng, ito ang kailangan mo. Hindi kita ihahatid. Itinaas ni Grand Empyrean Wufeng ang kanyang kanang kamay at nahulog ito. Tahimik niyang inilagay ang mga tainga at umatras ng ilang hakbang. Wala siyang pangangailangan na makialam, lalo na't may curse siya. Ayaw niyang kumilos at kailangan niyang bumalik sa kanyang kuweba upang alisin ang curse. Habang umaatras, nanatiling tahimik si Wufeng at tanging isang malalim na sulyap ang ibinigay kay Wang Lin. Bumaling siya at bigla na lang nawala. Nang makita ni God, na nahaharang ng Gemini, ito, lalong lumakas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw siya. Isang puting liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan at bumuo ng isang puting araw sa likod niya. Ang puting lobo ay umatungal at ang kanyang ulo ay tumagos sa katawan ni God, lumilipad patungo kay Gemini. Dao Yi, Haizi, kunin ang ulo. Ibiniyak ni God ang buong lakas niya, isinugal ang Ancestral Curse upang makipaglaban kay Gemini. Sa isang kisap mata, lumipad si Dao Yi patungo kay Gemini at isang araw din ang lumitaw sa likod niya. Pumunta siya ng buo laban sa panganib ng Worsening Curse. Ngunit siya ang pinakamahina sa mga Grand Empirans at ang Ancestral Curse sa kanyang katawan ay lubhang malupit. Sa puntong ito, ang araw ay hamina, para bang maaari itong maglaho anumang sandali. Hindi pa rin niya kayang gamitin ng marami sa kanyang lakas. Sapat na ito upang patayin ang isang Ascendant Empyrean, ngunit hindi posible na patayin si Wang Lin na may itim na buhok sa isang maikling panahon. Kakailanganin pa niya ang tulong ni Haizi. Kung tutulungan siya ni Haizi gamit ang mga spell ng Dawang Clan, magkakaroon sila ng pagkakataong manalo. Kalma ang ekspresyon ni Wang Lin at ang ulo ng Celestial Ancestor ay umatras kasabay niya. Inangat niya ang kanyang ulo at nagsalita kay Haizi na nahihirapan. Hindi ko alam kung tatawagin kita bilang Empyrean Exalt Haizi o Imperial Teacher Haizi, ginamit ako ng iyong Dawang Clan upang pakawalin ang seal. Kahit na magkaisa kayo ni God, sa pinakamatindi, ibibigay ko ang ulo, ngunit imposibleng mamatay ako dito.
Bilang resulta, kahit na makialam ka, wala kang makukuha at hindi ito makikinabang sa iyong dalawang clan. Kung hindi ka makikialam, mabubura ko na ang lahat ng nangyari. Para bang hindi ito nangyari? Kabanata 1997 Araw ng Grand Empyrean. Tahimik na nag-isip si Hai-Zi at napabuntong hininga. Hindi siya umatake at isinara ang kanyang mga mata. Si Jiodi ay nagkagat ng kanyang mga ngipin dahil sa desisyon ni Hai-Zi, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim. Gayunpaman, hindi niya ito pinilit na kumbansihin. Nagsimula siyang makipaglaban kay Gemini. Ang mga malalakas na tunog ng kulog mula sa kanilang laban ay kumalat sa lahat ng direksyon. Mas maraming tunog ng kulog ang umalingaw habang si Dao Yi ay lumapit kay Wang Lin. Puno ng intensyon ng pagpatay ang kanyang mga mata, papatayin niya si Wang Lin at gagamitin ang sariwang dugo ni Wang Lin upang linisin ang kanyang kahihiyan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kasing lamig ng dati. Nang dumating si Dao Yi, isang bihirang bakas ng intensyon sa laban ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang intensyon sa laban na ito ay hindi pa lumitaw sa kanya sa loob ng matagal na panahon. Ito ay mula sa kanyang pag-unawa sa asensya ng intensyon sa laban na nakuha niya sa mundo ng kuweba. Ito ang rurok ng mga mag-aaklas tulad natin ay hindi umaatres sa laban. Dao Yi. Nakatayo si Wang Lin sa ulo ng Celestial Ancestor at sumigaw sa langit. Ang kanyang itim na buhok ay kumilos ng walang hangin at itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Isang pira-piraso ng gintong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang piraso ng espada ng Celestial Ancestor na ibinigay sa kanya ni Jiodi sa mahabang kalye. Noong panahong iyon, hindi kailanman naisip ni Jiodi na makakaligtas si Wang Lin sa plano ng Dawang Clan. Kung alam niya, hindi sana niya ibinigay kay Wang Lin ang piraso ng espada na iyon. Matapos pagsamahin ang pirasong ito sa kanyang katawan, ang mga mata ni Wang Lin na may itim na buhok ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Lumakad siya pasulong at tinamaan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay. 5 elementong tunay na katawan, lumabas. 3 ethereal na asensya, lumabas. Paghihigpit, absolute beginning, lumabas. Sa isang galaw, maliban sa pagpatay, kulog, at absolute end, lahat ng kanyang mga asensya ay lumabas mula sa katawan. Ngayon, ang Wang Lin na may itim na buhok ay parang inkarnasyon ng pagpatay at pagkawasak habang tumatakbo patungo kay Dao Yi. Nagsimula ang isang malakas na pagpatay sa langit. Si Dao Yi ay sumigaw. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang araw, ang lahat ng bagay sa mundo ay nagsanib sa isa. Bawat atake at galaw ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang faith spell, at nakipaglaban siya kay Wang Lin. Ang Wang Lin na may itim na buhok ay bumagsak ng paulit-ulit ngunit mukhang immortal. Pak! Pagkatapos tumanggap ni Wang Lin ng anyo na ito ng itim na buhok, sobrang hirap niya labanan. Ininda ni Dao Yi ang sakit ng ancestral curse at patuloy na umatake, ngunit paulit-ulit siyang tinulungan ng Wang Lin na may itim na buhok. Dahil dito, lumala ang ancestral curse sa kanyang katawan. Habang patuloy na rumaragasa ang mga tunog ng kulog, ang katawan ni Wang Lin na may itim na buhok ay muling bumagsak sa mga walang katapusang hibla ng itim na gas. Tila naglalaman ito ng buhay at nagmadali patungo kay Dao Yi. Ang itim na gas ay nagtipon sa harap ni Dao Yi. Isang daliri ang tumulong mula sa itim na gas at umabot patungo kay Dao Yi. Biglang lumingon si Dao Yi, at ang kanyang mukha ay halos naging isang kompletong kalansay na. Ang laman at dugo ay nahulog at ang madugong tubig ay tumugas mula sa kanyang katawan. Naghagis siya ng isang suntok at ang buong mundo ay parang tumigil sa paggalaw, pati na ang itim na gas. Nang samapol ang kanyang suntok, ang daliri ni Wang Lin ay bumagsak at ang itim na gas ay pinalabas. Ang itim na gas ay nagbalik upang magbago sa katawan ni Wang Lin na 100 talampakan ng layo. Ngunit si Dao Yi ay umatras ng 3 hakbang. Ang karumal-dumal na aura ng pagpatay, na mahirap tanggalin, ay tila nagsaanib sa ancestral curse. Ito ang nagpasigaw sa kanya ng masakit na hiyaw sa langit. Ang mga mata ng Wang Lin na may itim na buhok ay malamig at muling sumugod patungo kay Dao Yi. Kasabay nito, ang 5 elementong tunay na katawan na kanyang pinilit na ilabas ay nakumpleto ang huling asensya, ang metal essence, pagkatapos pagsamahin ang piraso ng espada. Bagamat ang pagkumpleto ng metal essence ay hindi nakabuo ng isang tunay na katawan ng asensya, pinayagan nito ang 5 elementong katawan na maging kumpleto. Habang umiikot ang kapangyarihan, ang 5 elemento ay perpektong nagsanib sa isa. Ang 5 elementong tunay na katawan ni Wang Lin ay sumabog ng nakakagulat na lakas at tumangala kay Dao Yi. Nang siya ay humakbang pasulong, ang 5 elemento ay pumalibot sa kanya. Ang 5 kulay sa paligid ng kanyang katawan ay parang isang 5 kulay na kapa. Ang itim ay kumakatawan sa lupa. Ang dilaw ay kumakatawan sa metal. Ang berde ay kumakatawan sa kahoy. Ang asul ay kumakatawan sa tubig. Ang pula ay kumakatawan sa apoy. Ang 5 elementong tunay na katawan ay lumapit at itinaas ang kanyang kanang kamay, na nagdulot sa 5 elemento na mag-move. Ang itim na lupa ay naging isang malawak na lupa.
Ang lupa na ito ay isang ilusyon, ngunit puno ito ng nakakagulat na esensya ng lupa. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw. Para bang nagising ang lupa at naging isang dambuhalang nilalang sa lupa. Isang suntok ang itinapon nito patungo kay Dao Yi. Nariyan din ang metal. Nang lumitaw ito, kumikislap ito ng maliwanag at naging walang katapusang mga espada. Bawat espada ay isang ilusyon lamang, ngunit puno ito ng walang katapusang esensya ng metal. Naging isang ulan ng mga espada na bumagsak patungo kay Dao Yi. Ang esensya ng kahoy ay naging isang puno na 1,000 talampakan ng taas sa langit at tinamaan si Dao Yi. Ang dambuhalang punong ito ay tila kayang sirain ng mundo. Ang tubig at apoy ay naging mga alon ng apoy at tubig na bumagsak patungo kay Dao Yi. Kasabay nito, ang mga mata ng Wang Lin na may itim na buhok ay kumislap. Humakbang siya pasulong at ang kanyang katawan ay sumabog sa mga walang katapusang itim na kidlat na tumatakbo patungo kay Dao Yi. Ito ang kanyang pinakamalakas na atake nang magsanib ang Slaughter Original Body at ang 5 elementong tunay na katawan. Malalakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa buong mundo at si Dao Yi ay nagbigay ng isang masakit na sigaw. Ang kanyang mga damit ay nasira at ang dugo ay damaloy mula sa mga puwang sa kanyang mukha. Ang malabo niyang araw sa likod niya ay biglang bumagsak. Ang pagbagsak ng araw ay lumikha ng isang malakas na epekto at nagdulot ng pagkakabasag ng kahoy, at ang tao sa lupa ay nabasag. Ang dagat ng tubig at apoy ay itinulak pabalik at ang walang katapusang mga espada ng metal ay bumagsak. Ang 5 elemento ay nagsama-sama at nagbago pabalik sa 5 elementong tunay na katawan ni Wang Lin. Nagbigay din ito ng isang masakit na sigaw kay Dao Yi. Ang natirang mga mata sa kanyang mukha ay naglalaman ng matinding takot. Ngunit siya ay natatakot hindi lamang kay Wang Lin, kundi pati na rin sa ancestral curse na ganap na sumabog. Malinaw niyang naramdaman na ang ancestral curse ay nagsisimula ng sunugin ang kanyang kaluluwa. Kung magpapatuloy siyang lumaban imbes na umalis agad upang mag-adjust, malamang na malalaglag siya. Huwag! Hindi ko tatanggapin ito. Sumigaw si Dao Yi at nagmadali sa langit upang umalis. Hindi na siya nang ahas na lumaban, naramdaman niyang ang anino ng kamatayan ay sumasaklaw sa kanya. Paghihigpit ng esensya, ang langit. Absolute Beginning Essence, Sundered Night. Buhay at kamatayan, karma, totoo at mali, takpan ng mundo. Sabay na sinabi ng Wang Lin na may itim na buhok at ng 5 elementong tunay na katawan ni Wang Lin. Bago makalabas si Dao Yi, ang nasirang langit sa itaas niya ay biglang kumislap at isang lunang lumitaw. Ito ang silang power ng paghihigpit na esensya ni Wang Lin. Pagkatapos ng paghihigpit na esensya, isang maliwanag na araw ang lumitaw. Naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag at nagsanib sa paghihigpit na esensya, na lumilikha ng eksena ng liwanag na nagtatakip sa mundo. Di nagtagal, ang 3 ethereal na esensya ay biglang lumitaw at bumuo ng isang fog na pumulibot sa selyo. Ang fog na ito ay naglalaman ng Dao ni Wang Lin, at kumalat sa langit. Naglalaman ito ng isang malakas na sealing force. Gusto mong umalis? Sumugod ang Wang Lin na may itim na buhok at ang 5 elementong tunay na katawan kay Dao Yi. Sa malayo, ipinakita ni Geode ang isang hitsura ng pagkabigla. Habang ang kanyang atake ay sumabog kay Gemini, pinapagaling niya ito at nagmamadali patungo kay Wang Lin. Ang mukha ni Gemini ay mapotla, ngunit nagnangipin siya at pinigilan siya muli. Si Geode ay nagbigay ng isang galit na sigaw. Gemini, tama na. Patay na ang Celestial Emperor. Hahayaan mo bang masira si Dao Yi ng ancestral curse din? Tumigil si Gemini. Matapos lahat, siya ay kabilang sa Celestial Clan. Ang katawan ni Dao Yi ay nagsimulang mag-decay. Sa ngayon, siya ay mukhang labis na nakakatakot. Puno ng sakit at kabaliwan ang kanyang mga mata at isang hindi nakikitang apoy ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Sumigaw siya at hinampes ang langit. Ang mundo ay rumugpo at ang selyo na nilikha ng paghihigpit, absolute beginning, at ng 3 ethereal essences ay bumagsak. Si Dao Yi, na sinunog ang sarili upang manghiram ng lakas, agad na tumakas. Nakita nilang malapit nang makatakas si Dao Yi, ang mga mata ng Wang Lin na may itim na buhok at ng 5 elementong tunay na katawan ay kumislap ng sabay. Makakatakas ka, ngunit hindi makakatakas ang Dao Yi sect. Ang mga salitang ito ay nagmula kay Wang Lin na may itim na buhok, puno ng slaughter at pagkawasak. Paano ka makakipaglaban kapag gusto mong lumaban at umalis kapag gusto mong umalis? Ang mga salitang ito ay mula sa 5 elementong tunay na katawan. Ang mga mata ni Dao Yi ay puno ng kabaliwan. Hindi siya nag-atubiling sunugin ang kanyang katawan upang makaalis at pumasok sa closed-door cultivation. Ano ang sekta, ano ang Celestial Clan? Wala nang halaga yun ngayon. Tumakbo siya pasulong at ang kanyang katawan ay naging isang blur. Kasabay nito, sumugod si Geode habang si Gemini ay huminto. Mukhang nais niyang pigilan ang pagsunod ni Wang Lin, ngunit punong-puno siya ng intensyon ng pagpatay. Ang mga mata ni Wang Lin na may itim na buhok ay kumislap at hindi siya nag-atubiling tumalan.
Habang si Dao Yi ay tumatakas at si Jiu Di ay lumalapit, ang kanyang katawan ay nagbago sa mga walang katapusang hibla ng itim na gas at lumipad patungo sa 5 elementong tunay na katawan. Sila'y nagsanib sa isang malabong anyo. Paghihigpit ng asensya, bumalik. Absolute beginning, bumalik. Buhay at kamatayan, karma, totoo at mali, bumalik. 5 elementong tunay na katawan, pagdugtungin. Slaughter Thunder Essence tunay na katawan, pagdugtungin. Ethereal Essences, pagdugtungin. Ang malabong anyo ay mabilis na nagbago upang bumuo sa katawan ni Wang Lin. Ang kanyang buhok ay hindi ganap na itim at hindi ganap na puti, ngunit kalahating itim at kalahating puti. Nang siya ay tumingin pataas, isang aura na nagpapasikip sa mga mata ni Jiu Di ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ito ang kanyang pinakamalakas na anyo maliban sa kanyang avatar sa walang hanggan. Ito ang kanyang rurok na anyo matapos niyang sumipsip ng ilang pamana ng Celestial Ancestor at pagsamahin ng kanyang slaughter at 5 elementong mga tunay na katawan. Sa likod niya, isang malaking, kakaibang itim at puting anyo ng araw ang lumitaw. Ang araw na ito ay malabo at isang simpleng outline lamang, ngunit nagdulot ito ng pagyanig sa mga puso ni Haizi, Jiu Di, Gemini, at ang tumatakbong si Dao Yi. Ito ay. Hindi ito nabuo ng isang spell, ito ay, ang araw ng Grand Empyrean. Imposible ito. Hindi siya pumunta sa Immemorial God Realm, paano siya magkakaroon ng Grand Empyrean na araw? Bagamat malabo, ito nga ay outline ng isang Grand Empyrean na araw. Siya talaga ang gumamit ng kanyang sariling kapangyarihan upang pilitin ang pagbuo ng isang Grand Empyrean na araw. Ang taong ito. Kabanata 1998 Iwanan si Dao Fei. Ang Grand Empyrean na araw ay isang timpla ng itim at puti. Naglabas ito ng kakaibang liwanag na nagbigay liwanag sa buong mundo at bumalot sa walang hanggan sa likod ni Wang Lin. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Wang Lin. Nang lumitaw ang Grand Empyrean na araw, lumakad si Wang Lin at tumakbo patungo kay Dao Yi na nagulat. Ang mga mata ni Jiu Di ay naging seryoso at ang kanyang mga papayla ay lumiit habang siya ay tumatakbo upang pigilan si Wang Lin. Hindi niya kayang makita na malupig si Dao Yi ng Ancestral Curse. Ayaw niyang makita ang kalangitan na mapunta sa isang malupit na kalagayan kung saan ang balanse nito sa Ancient Clan ay masisira. Ngayon na ang Celestial Emperor ay nahulog, wala nang pwedeng mangyari kay Dao Yi. Habang si Jiu Di ay lumalapit, ang puting liwanag ay bumalot sa kanyang buong katawan. Sa likod niya, isang puting araw ang lumitaw at bumuo ng isang higanting puting lobo. Napatili ito at tumakbo patungo kay Wang Lin upang harangan siya. Ang dalawa ay naging mas malapit at mas malapit. Wang Lin. Hindi pwedeng patayin si Dao Yi. Sumigaw si Jiu Di at ang puting lobo sa paligid niya ay nagbukas ng bibig upang lamunin si Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado. Nang ang puting lobo ay lumapit, ang itim at puting araw ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Mabilis itong lumiit at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Dahil dito, ang katawan ni Wang Lin ay naglaman ng buong kapangyarihan ng outline ng Grand Empyrean na araw. Pamatak siya at tinadyakan ng lobo. Sa puntong ito, isang suntok at isang sipa ay naglalaman ng kapangyarihan ng buong mundo at maaaring mag-trigger ng kahit anong spell. Sa sipa na ito, ang walang hanggan ay yumanig. Mula sa malayo, hindi na ito isang banggaan ng puting lobo at sipa ni Wang Lin, kundi ang banggaan ng isang puting araw at isang itim at puting araw. Ang mga kulog ay kumalusko sa lahat ng direksyon. Habang ang mga kulog ay umuukit, ang puting araw ni Grand Empyrean Jiu Di ay nanginginig. Ang puting lobo ay humahagulgul habang ang kanyang malaking katawan ay bumagsak dahil sa epekto. Ang ulo na lamang ang natira at itinulak pa atras. Ang ekspresyon ni Jiu Di ay mapatla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Siya ay naapektuhan ng Ancestral Curse at kinakailangan niyang hatiin ang kanyang lakas upang pigilan ito, at kagabi lang siya nakipaglaban kay Gemini, kaya't siya'y nasa pinakamatinding kalagayan, pero siya pa rin ay isang Grand Empyrean. Siya ay labis na malakas pa rin sa mga Grand Empyreans. At bagamat ang kalaban ay nakapagdulot ng outline ng isang Grand Empyrean na araw, ito ay isang outline lamang. Para itong buto na hindi pa namulaklak o namunga. Ngunit, sa simpleng outline ng isang Grand Empyrean na araw, napuwersa niyang paatrasan siya habang ipinakita ni Wang Lin ang buong lakas ng kanyang magagamit ngayon. Walang saysay ito. Ang tanging paliwanag ay ang Grand Empyrean na araw na nilikha ni Wang Lin ay hindi ordinaryo. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong Grand Empyrean na araw. Tumakbo si Jiu Di muli. Nang magsalpuko ng dalawang Grand Empyrean na araw, napuwersa si Wang Lin na umatras at damyugo mula sa kanto ng kanyang bibig. Ang katawan niya ay nanginginig at sumugod siya sa langit. Hindi kayang pigilan ni Jiu Di ang mabilis na aksyon ni Wang Lin. Sa isang kisap mata, sumugod siya sa langit patungo kay Dao Yi, na natatakpan ng maraming itim na gas at ang katawan ay nabubulok na. Sa isang hakbang, lumapit siya. Nang makita ni Dao Yi na hindi siya makakatakas,
nagkaroon siya ng kabaliwan sa mga mata at sumigaw habang itinaas ang kanang kamay. Hinawakan niya ang walang hanggan at isang itim na kalahating buwan na kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kutsilyong ito ay puno ng intensyon ng pagpatay, at umikot siya upang putulin si Wang Lin. Wang Lin, kung nais mong patayin ako, patay na rin tayo. Sa kabaliwan ni Dao Yi, ang kutsilyo ay bumaba kay Wang Lin, ngunit habang ang kutsilyo ay lumapit, ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at naging 79 na mga after-image. Ang 79 na after-images ay pinalibutan ng lugar, at habang ang kutsilyo ay dumaan, ang mga kulog ay umuukit. Mahigit sa 70 ay nawasak, ngunit ang natira ay tumagos at nag-condense bilang katawan ni Wang Lin bago si Dao Yi. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla. Nang siya ay magpakita, itinaas niya ang kanang kamay at itinuro ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni Dao Yi. Sa isang malakas na tunog, bumagsak ang katawan ni Dao Yi mula sa langit at isang malupit na sigaw ang umabot sa mga tainga. Ang ancestral curse ay ganap na sumabog, at habang siya ay bumagsak, isang malaking halaga ng laman at dugo ang nahulog. Ngayon, kalahati ng kanyang katawan sa ilalim ng mga sirang damit ay mga buto na lamang. Sa isang malakas na tunog, bumagsak siya sa sirang lupa. Hindi ko kayang payagan ito. Si Dao Yi ay puno ng galit. Kung hindi dahil sa ancestral curse, hindi siya magwawakas ng ganito bago si Wang Lin. Ngunit ngayon, siya ay nasa isang napakasamang kalagayan. Lumiko si Jiudi, ninunguya ang kanyang mga ngipin, at sumigaw, Wang Lin, tama na. Kukunin mo ang ulo ng Celestial Ancestor. Si Haizi, hindi ka maaaring umatake kay Wang Lin, ngunit kailangan mong iligtas si Dao Yi. Tahimik na nagmuni si Haizi at itinaas ang kanyang kanang kamay. Ipinaypay niya si Dao Yi, na nakahiga sa lupa. Gamit ang kapangyarihan ng Dao Wang Clan, tipunin ang mga isip ng mga buhay at ang pag-iral ng mga patay. Hayaan ang mga umiiral na magpatuloy sa pag-iral, hayaan ang mga malapit ng maglaho. Huminto. Ipinaypay ni Haizi ang kanyang kamay at ang asul na mga alon ay yumalulong sa paligid ni Dao Yi. Nang lumapit si Wang Lin, naramdaman niya na parang siya ay pumasok sa quicksand. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at isang malaking halaga ng itim na sinulid ang kumalat mula sa kanyang katawan patungo kay Dao Yi. Ang mga itim na sinulid na ito ay tumchuan sa mga alon at muling nagbalik sa katawan ni Wang Lin bago si Dao Yi. Sa kabaliwan ni Dao Yi, nais niyang labanan ng buong lakas, ngunit ang ancestral curse ay ganap ng sumabog. Habang siya ay malapit ng gumamit ng isang spell, ito ay gumuho at ang katawan niya ay nabubulok palalo. Isang malupit na sigaw ang umabot kay Wang Lin nang lumitaw siya sa harap ni Dao Yi. Ang paa ni Wang Lin ay tumama sa dibdib ni Dao Yi, kaya't hindi na siya makapanlaban. Laban ka kapag gusto mong lumaban at tumigil ka kapag gusto mong tumigil. Paano pwedeng mangyari lahat ng bagay ayon sa gusto mo? Ang Dao Yi na ito ang unang umatake sa akin. Kung nais mong magpahinto sa akin, kailangan mong magbayad ng halaga. Si Wang Lin ay may isang paa sa katawan ni Dao Yi at kalmado niyang tinitingnan si Jiudi na mabilis na papalapit. Ang ekspresyon ni Jiudi ay maasim at tumigil siya 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Pinagmamasdan niya si Wang Lin at habang lumipas ang panahon, ang ancestral curse sa kanyang katawan ay naging marahas. Huminga ng malalim si Jiudi at pilit na pinakalma ang sarili. Anong nais mo? Ang kanang paa ni Wang Lin ay nagbigay ng kaunting lakas sa katawan ni Dao Yi at lalo pang kumalat ang itim na gas. Ang pag-aalalang ito ay nagdulot ng pagkabasag ng kabaliwan ni Dao Yi at naranasan niyang matinding sakit na hindi niya pa nararamdaman kailanman kasama ang pakiramdam ng kahihiyan mula sa pagkatapak ni Wang Lin sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng hindi nakikita at sinabi niya, nais ko ang batang utak na iyon. Nagkunot ang noo ni Jiudi. Dao Yi, ibigay mo sa akin ang utak na iyon at makakalas ka na. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang hawak ang inisyatiba. Hindi niya kailanman naisip patayin si Dao Yi. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang kontrol sa sitwasyon dahil ang lahat ng Grand Empirines ay naaapektuhan ng ancestral curse, hindi dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na baliwalain ang lahat. Tinutok ni Dao Yi ang kanyang mga mata kay Wang Lin, para bang iniisa-isa niyang memorisahin ang itsura ni Wang Lin. Dao Yi, ibigay mo sa kanya. Malamig na sinabihan ni Jiudi. Alam ni Dao Yi na hindi siya magkakaroon ng maraming oras. Sa kanyang kasalukuyang mga sugat, magiging mahirap na alisin ang ancestral curse. Kung magtatagal pa ito, kahit paalisin niya ang curse, magiging masyado nang nasira ang kanyang pagninuno. Sa isang sigaw, nang ang kanang paa ni Wang Lin ay humiwalay, iniabot niya ang kanang kamay sa walang hanggan at kumuha ng isang utak na kasing laki ng kamao. Ipinakawala ni Dao Yi ang utak mula sa kanyang kamay at pagkatapos ay sumugod sa langit. Binutis niya ang walang hanggan at nawala ng walang bakas. Ang utak na ito ay mukhang utak ng isang bata at puno ng aura ng kamatayan. Ang pakiramdam ay parang pinagsama sa walang hanggan at dumadaloy sa lahat ng direksyon. Ang pamilyar na pakiramdam ay malinaw na lumitaw sa puso ni Wang Lin.
Ipinaypay niya ang kanang kamay at ang utak ay lumipad papunta sa kanya. Itago ito sa kanyang imbakan. Matapos kunin ang utak, umatras si Wang Lin at bumalik sa tabi ng ulo ng Celestial Ancestor. Ang baliw ay nananatiling comatose sa ulo. Wang Lin, ang Dawang Clan at ako ay nagsagawa ng plano, ngunit ang may pinakamalaking ani ay ikaw. Ang matandang ito ay maaalala ito. Lisanin mo na ang lugar na ito at makakabalik ka na agad bilang Grand Empyrean. Kung hindi, kapag nalinis ko ang curse, kailangan mong sagutin ito. Si GOD ay tinitingnan si Wang Lin. At ikaw, Gemini. Kung hindi magbabalik si Dao Yi at makipaglaban tayo sa Ancient Clan, makikita mo ang dugo ng aming Celestial Clan na dumadaloy. Hindi makakaligtas ang iyong Purple Yang Sect. Ang matandang ito ay may magandang plano sana. Ipapamahagi ko sana ang mga relikya ng Celestial Ancestor sa lahat ng Grand Empyreans para tayo'y maging mas malakas. Para maganap ang isang panahon na wala ng Celestial Emperor. Ngunit dahil sa iyo, nabago lahat ito. Kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan ng bagay na ito. Si GOD ay tumawa. Tahimik na nag-isip si Gemini at hindi nagsalita, ngunit may kumislap ng pagkalito at komplikasyon sa kanyang mga mata. Nagsorry si Wang Lin sa kanyang puso. Tinitingnan niya si Grand Empyrean Gemini at nagdesisyon siya sa kanyang puso. Marami akong utang na loob kay Grand Empyrean Gemini. Gagawin ko ang lahat upang pigilan ang digmaan sa pagitan ng Ancient Clan at ng Celestial Clan upang hindi niya pagsisihan ang kanyang desisyon ngayon. Tahimik na nag-isip si Grand Empyrean Gemini sandali at pagkatapos ay malamig na sinabi, dahil nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay, hindi mo na kailangan pang magsalita ng marami. Maganda, maganda. Nagsimulang tumawa si GOD. Ang kanyang mga mata ay naging malamig habang tinitingnan si Wang Lin. Papayagan kita na kunin ang ulo ng Celestial Ancestor, ngunit hindi mo pwedeng kunin si Lian Daofei. Hindi ito maaaring pag-usapan. Kunin mo ang ulo at umalis na. Ang matandang ito ay bumababa na. Kung patuloy kang magmamatigas na kunin siya, hindi ko na ipagpapaliban ng Ancestral Curse. Magtataya ako ng isang mahirap na paggaling sa hinaharap upang gawing ikaw ay manatili. Gemini, matutulungan mo siya na kunin ang ulo ng Celestial Ancestor, ngunit ngayon napatay na ang Celestial Emperor at ang ulo ng Celestial Ancestor ay sira, dapat mong malaman ang papel ni Lian Daofei sa lugar na ito, dahan daw ang sinabi ni GOD. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, ngunit ang mga pupils niya ay lumiit. Tahimik na nagmuni si Gemini sandali at pagkatapos ay tumingin kay Wang Lin. Wang Lin, iwan muna si Lian Daofei. Kabanata 1999 Ang tao sa awit ay nawala patungo sa takip silim. Kung tinanong lang sana ni GOD, maaari niyang iwasan ito. Pumunta siya sa palasyo upang iligtas ang baliw, paano niya tatanggihan ito dahil lang sa pagbabanta ni GOD. At hindi naniwala si Wang Lin na titigil si GOD sa pagpigil sa Ancestral Curse sa halagang isang napakahirap na paggaling. Ngunit hindi maaaring baliwalain ni Wang Lin ang mga salita ni Gemini. Sa kanyang puso, may utang na loob na siya kay Gemini. Dahil tinanong na rin siya, kailangan niyang magmuni-muni ng tahimik. Matapos ang matagal na pag-iisip, sinabi ni Wang Lin ng mahirap, bigyan mo ako ng dahilan. Hindi siya tumingin kay GOD, kundi kay Grand Empyrean Gemini. Bumagsak na ang Celestial Emperor. Mahalaga si Lian Daofei sa Celestial Clan, nagbuntong hininga si Gemini at tumingin kay Wang Lin. Wang Lin, kailangang iwan si Lian Daofei, ang nagsalita ay si Haizi, na tahimik na nanunood. Tumingin siya kay Wang Lin at kalmado niyang sinabi, ang lugar na ito ay ang Forbidden Palace. Bagamat ito'y bumagsak, muling magbabalik ito ng kusa, sa Celestial Clan, napakahalaga ng Forbidden Palace dahil dito naruroon ang ulo ng Celestial Ancestor. Ginagamit ang ulo ng Celestial Ancestor upang pigilan ang 72 espiritu ng Celestial Clan. Dahil sa ulo na ito, nananatiling nakatali ang 72 espiritu. Kapag nasira ang ulo, mawawala na ang kapangyarihan nito upang pigilan ang mga espiritong buhay pa. Maging ang mga patay ay babalik sa kawalan kapag nawala ang pagpigil. Pagdating ng oras na iyon, maghahasik ng kaguluhan ng buong Celestial Clan at magbabalikwas ang mga kontinente. Ang buong Celestial Clan ay haharap sa isang malaking kalamidad, ayon sa plano ng aking clan, hindi namin nais wasakin ang Celestial Clan, kaya't matapos hatiin ang ulo, pipili kami ng isang tao na matutulog dito. Ang taong iyon ang papalit sa ulo ng Celestial Ancestor at magiging tagapagpigil sa 72 espiritu. Si Lian Daofei ang pinili namin. Siya ay may dugo ng Celestial Ancestor at minana ang bahagi ng kasanayan ng Celestial Ancestor. Naglagay din kami ng binhi sa kanya sa mga nakaraang taon. Kapag ito ay na-activate, magiging Grand Empyrean siya dahil sa mana ng Celestial Ancestor na nakuha niya. Gamit ang kanyang Grand Empyrean na kasanayan at ang lihim na spell ng aming clan, makakalikha kami ng epekto ng pagpigil. Kaya't hindi mo siya pwedeng kunin, kung pilitin mong kunin siya,
kailangan ko ring pigilan ka, malumanay na sinabi ni Haize. Nagsay si Gemini habang tinitingnan si Wang Lin at nagsalita ng ikalawang pagkakataon. Wang Lin, iwan mo na si Lian Daofei dito. Wala siyang panganib sa buhay, mananatili siya dito at magpapatuloy sa pagpapigil ng 72 espiritu. Malalamig na tumingin si Gio Di dito at hindi nagsalita. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin at tiningnan ang baliw na nakahiga sa ulo ng Celestial Ancestor. Hindi siya nagdalawang isip ng magsalita. Ipagpapalit ko ang ulo ng Celestial Ancestor at kukunin ko lang si Lian Daofei. Ipagpalit. Kahit ilagay pa ang ulo ng Celestial Ancestor pabalik, hindi na ito magagamit sa pagpigil dahil ito ay pinunit ng Celestial Emperor. Ang kapangyarihan sa loob nito ay nagsiwalat na at hindi na magagamit upang pigilin ang mga espiritu. Malupit na inunguso ni Gio-D. Agad na napakaputla ang mukha ni Wang Lin at ang mga mata niya ay puno ng pakikibaka at komplikasyon. Simple lang ang kanilang mga salita at hindi na kailangang mag-isip ng marami. Alam ni Wang Lin na ito ang katotohanan. Wang Lin, iwan muna si Lian Daofei dito. Ito na ang ikatlong beses na sinabi ito ni Gemini. Matapos ang matagal na pag-iisip, nagsimula ng mag-alaw ang puso ni Wang Lin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbuntong hininga siya. Hindi niya kayang kunin ang baliw ng pilit. Pipigilan siya ni Grand Empyrean Gemini, at kikilos din si Gio-D. Kasama si Haize, hindi kayang kunin ni Wang Lin ang baliw sa kanilang tatlong pagsasanib. Bukod pa rito, ang pagkuha sa baliw ay magdudulot ng kaguluhan sa Celestial Clan. Hindi alintana kay Wang Lin ito, ngunit maaapektuhan si Grand Empyrean Gemini, na tumulong sa kanya ng malaki, maaaring mapinsala pa ang Purple Yang Sect. Habang nag-iisip, lumabas ang mapait na ekspresyon sa mukha ni Wang Lin. Tiningnan niya ang hindi malay na baliw at dahan-daw ang pinaikit ang kanyang mga mata. Baliw, kapag ako, si Wang Lin, ay bumalik sa Imperial Palace, iyon ang panahon na ililigtas kita. Ipinagpapasalamat ko ito. Ipinaypay ni Wang Lin ang kanang kamay at inilagay ang ulo ng Celestial Ancestor sa kanyang imbakan. Pagkatapos ay bigla siyang tumingin paitaas. Gio-D, wala nang dahilan para hanapin mo pa ako. Magbabalik ako sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, lumipad siya patungong langit at hindi na lumingon pa. Iniwan ng baliw ay masakit sa kanyang puso. Sa pagbisita niyang ito sa Imperial Palace, siya ang nakinabang ng pinakamalaki. Nakamtan niya ang bahagi ng mana ng Celestial Ancestor, nakuha ang ulo ng Celestial Ancestor, at nakapagbuo pa ng balangkas ng kanyang Grand Empyrean na araw. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya nakuha ang baliw. Kung mayroong pagpipilian, ibabalik ni Wang Lin ang lahat ng mga yaman na ito upang makuha ang baliw, ngunit ang lahat ng ito ay ipinasya na mula pa sa simula. Sa pamamagitan ng dibinasyon ng ninuno ng Dawang Clan, marahil nakita na niya ang Celestial Emperor na nagmamay-ari ng baliw, marahil bahagi ito ng plano, ngunit ito ay naputol dahil sa akin. Marahil nakikita ng ninuno ng Dawang Clan ang pagsabog ng Celestial Emperor at ang Ancestral Curse na ibinahagi ng 4 na Grand Empirines. Ngunit hindi niya ito sinabi, ni hindi siya tumangkang pigilan ito. Marahil ginawa niya ito para sa kasapi ng kanyang clan na si Haize, lahat ng ito upang maalis ang galit ko sa kanyang clan. Ano kaya ang nakita niya upang maging ganoon kabait sa akin? Baka sa kanyang isipan, mas nakakatakot ako kaysa sa isang Grand Empyrean. Iniisip ni Wang Lin ang mga salitang iniwan ng henyo ng Dawang Clan sa Great Soul Sect. Lahat ng mga magalang na, ikaw, na ginamit ng boses. Tiningnan ni Grand Empyrean Gemini si Lian Daofei na nakahiga sa koma at nagbuntong hininga. Sumunod siya kay Wang Lin papalayo. Pagkalabas ni Wang Lin mula sa wasak na kalangitan ng Forbidden Palace, hindi na niya nakayanin at lumingon siya pababa. Nakita niya si Haize na ginagamit ang spell ng kanilang clan. Ang hindi malay na baliw ay naglabas ng maliwanag na gintong liwanag. Habang kumakalat ang gintong liwanag, isang gintong araw ang pumulibot sa baliw. Habang ang gintong liwanag ay kumakalat, naramdaman ni Wang Lin ang alon ng isang Grand Empyrean na lumalabas mula sa katawan ng baliw. Ang kapangyarihang Grand Empyrean na ito ay hindi isang balangkas tulad ng Grand Empyrean na araw ni Wang Lin, kundi isang ganap na nabuo na araw. Si Lian Daofei ay naging ikalimang Grand Empyrean ng Celestial Clan matapos bumagsak ang Celestial Emperor. Ngunit ang ikalimang Grand Empyrean ay matutulog magpakailanman at hindi madyay gising. Ang layunin ng kanyang pag-iral ay palitan ng ulo ng Celestial Ancestor upang pigilin ang 72 espiritu. Tiningnan ni Wang Lin ang baliw at pinanood siyang maging isang bundok habang ang gintong araw ay bumabalot sa kanyang katawan. Ang bundok na ito ay buong ginto at tumagos patungo sa mga ulap. Nang lumitaw ang tuktok ng bundok, nagsimulang magbalik ang wasak na lupa, ngunit sa halip na ang 9 na bundok, isa na lang itong gintong bundok. Bumalik din ang kalangitan at ang buong mundo ay muling bumalik sa normal. Nagtagal ang mga mata ni Wang Lin sa gintong bundok ng ilang sandali bago siya lumingon. Naisip niya ang kanyang sinumpaang pangako at biglang umalis.
Pagkatapos umalis sa Forbidden Palace at pumasok sa gumuho na palasyo, naglakad si Wang Lin papunta sa kawalan. Nang muling magpakita siya, naruroon siya sa Imperial Palace sa Ancestral City. Ang Imperial Palace ay wasak, at tanging ang estatwa na lang ang natira. Ang estatwang iyon ay ang Celestial Ancestor. Tinitingnan nito ang kalangitan, nakataas ang mga kamay na parabang nagtataglay ng spell. Tiningnan ni Wang Lin ang estatwa at tahimik na nagmuni-muni. Narinig ang mga alon sa kanyang paligid at lumabas si Grand Empyrean Gemini. Wakas na ang panahon ng Celestial Ancestor at nawala na ang kanyang proteksyon. Mula ngayon, wala nang magiging Celestial Emperor bloodline sa Celestial Clan. Tinitingnan ni Grand Empyrean Gemini ang estatwa at nagbuntong hininga. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, "Salamat. Ito ang aking pangako sa iyo, kahit na mataas ang halaga, ngunit salamat din sa pagpili mo sa akin noong ako'y 2 batang babae pa lamang." Dahan-daang sinabi ni Gemini, "Hindi mo nga kayang kunin si Lian Daofei, sana'y iyong maunawaan. Sa wakas, ako ay kabilang sa Celestial Clan at ikaw ay kabilang sa Ancient Clan." Nananatili ang ekspresyon ni Wang Lin at lumingon upang tingnan si Grand Empyrean Gemini. Kung paano niya nakita ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na ito tinanong ni Wang Lin ni pinagtakpan pa. "Salamat," nagsaludo si Wang Lin kay Grand Empyrean Gemini. "Nakuha ko na ang mga mata ng Celestial Ancestor, kaya't magbabalik na ako sa Purple Yang Sect. Ikaw, aalis ka ba o sasama sa akin sa Purple Yang Sect?" Tiningnan ni Wang Lin ang silangang kontinente bago sinabi, "Nais kong bumalik sa Great Soul Sect, pagkatapos ay umalis sa Celestial Clan." Tahimik na nagmuni si Grand Empyrean Gemini ng ilang sandali at nagbuntong hininga. "Hindi ko alam kung tama o mali ang pagtulong ko sa iyo," iniling niya ang ulo at pagkatapos ay kumalat ang purple na liwanag mula sa kanyang katawan. Nahati siya pabalik sa 2 batang babae. Tumingin sila kay Wang Lin ng may inosenteng ngiti at nag-wave ng palm kay Wang Lin habang sila'y lumilipad patungong langit. "Wawa, kapag nakabalik tayo, matutulog ako. Ang pagod ko na. Han, kapag nakabalik tayo, tingnan muna natin kung naging masunurin si Little Wolf bago tayo magpahinga." "Okay, gawin natin yon." Ang maliliit at malilinaw na tinig ng 2 batang babae ay kumalansang tulad ng mga kampanilya. Tiningnan ni Wang Lin ang 2 batang babae na lumilipad papalayo at bamulong. "Salamat sa inyo." Pumikit si Wang Lin at muling binuksan ang mga mata matapos ang ilang sandali bago lumipad patungong malayo. Hindi niya nakita na sa mga guho ng palasyo sa kanyang likuran, si Haizi ay tahimik na nakatingin sa kanyang likod na may malungkot na ekspresyon habang siya'y nawala. "Haizi, fair na." Sa likod ni Haizi, lumabas si Giodi na may pagod na mukha. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng itim na usok at halos hindi na kayang pigilin ang ancestral curse. "Hindi kita sinisisi kung bakit hindi mo siya pinigilan. Pambihira ang batang iyon. Matanda na ako, at makakatulong ito sa iyo kung ang iyong angkan ay may kaugnayan sa kanya." Si Giodi, na napapalibutan ng itim na gas, ay tumingin kay Haizi ng may mabait at mapagmahal na tingin. Kabanata 2000 ang pagtawag mula sa sinaunang panahon. Ang pagkawasak ng imperial na palasyo at ang pagbagsak ng Celestial Emperor ay hindi kumalat dahil sa pagpapatahimik ni Giodi. Ang nasirang palasyo ay bumalik sa normal na parang walang nangyari. Pumasok muli sa closed-door cultivation ng Celestial Emperor. Ang kasalukuyang Celestial Emperor ng henerasyong ito, si Lian Daoshan, ay madalas na pumapasok sa closed-door cultivation, kaya't ang mga panahon ay laging hindi tiyak. Hindi ito gaanong pinansin ng buong Celestial Clan. Bumalik si Wulfeng sa Northern Continent at agad na nagsarili sa hindi natutunaw na glacier. Tahimik niyang pinalayas ang ancestral curse mula sa kanyang katawan. Hindi siya kailanman umatake matapos maapektuhan ng ancestral curse, kaya't mas madali siyang makakatalikod kumpara kay Daoyi at Giodi. Bukod pa rito, nakuha niya ang mga tainga ng Celestial Ancestor. Kapag nailabas niya ang ancestral curse at naiproseso ang mga tainga, ang kanyang level ng cultivation ay tumaas ng malaki. Si Daoyi ay drag ang kanyang pinugot na katawan pabalik sa Daoyi sect habang tinitiis ang matinding sakit at pinipigilan ang kahihiyan sa kanyang puso. Agad niyang pinili ang pumasok sa closed-door cultivation. Ngunit ang ancestral curse ay lubos nang sumabog sa kanyang katawan at hindi ito basta-basta mailalabas. Gayunpaman, si Daoyi ay isang Grand Empyrean at hindi siya kasing simple ng kanyang itsura. Tinawag siya ni Gemini bilang fake masked guy. Upang maalis ang ancestral curse nang hindi naaapektuhan ang kanyang cultivation sa hinaharap, tinipon ni Daoyi ang lahat ng Empyrean Exalts at ilang Ascendant Empirines. Tinawag din niya ang maraming Golden Exalts at pinilit na ibahagi ang curse sa lahat. Malakas ang ancestral curse, kaya't agad na namatay ang mga Golden Exalts matapos hawakan ito. Ang mga Empyrean Exalts ay agad ding umungol ng masakit habang ang kanilang mga katawan ay nagsimulang mabulok. Kahit na nakatagal pa sila ng kaunti, ang huling resulta ay kamatayan pa rin. Tanging mga Ascendant Empirines lang ang nakaligtas dahil sa kanilang malakas na cultivation, ngunit mataas pa rin ang presyo.
Matapos matulungan ng lahat ng Empyrean Exalts at Ascendant Empyrean sa ilalim ni Dao Yi ang pagbibigay tulong sa curse, nagsimula siyang maghanap ng mga cultivator na may third step. Kahit na ang mga ito ay makakatulong lamang ng kaunti sa pagbabalik ng curse, malaki ang magiging benepisyo sa kanya. Ang malupit na pamamaraan ng pagbabahagi ng burden ng ancestral curse ay nagdulot ng halos pagkasira ng Dao Yi sect. Bumalik si God at Haizi sa Mount Emperor at agad na pumasok sa closed-door cultivation. Malakas siya, kaya't maaari niyang unti-unting mawala ang curse sa sarili niyang paraan. Bukod pa rito, sa tulong ni Haizi, ang lakas ng ancestral curse ay unti-unting mawawala sa paglipas ng panahon. Tanging si Grand Empyrean Gemini lamang ang hindi naapektuhan ng curse dahil hindi sila matako. Pumasok ang dalawang batang babae sa closed-door cultivation nang bumalik sila upang magsanib sa mga mata ng Celestial Ancestor. Paglabas nila, magagawa nilang baligtarin ang kahinaan na dulot ng aksidente sa kanilang muling pagsilang. Ang Celestial Clan ay mayroon pang 5 Grand Empyreans, ngunit ang ika-5 Grand Empyrean ay natutulog lamang sa ilalim ng palasyo. Naging isang gintong bundok siya at pinipigilan ang 72 espiritu sa 72 kontinente. Sa ilalim ng bundok na ito, ang baliw ay hindi pa nagising, parang naghihintay pa siya para sa susunod na pagdating ni Wang Lin. 6 na buwan ang lumipas. Sa Eastern Continent ng Celestial Clan, Heavenly Bull Continent. Ang Heavenly Bull Continent na dating puno ng mga bundok ay nawalan ng marami sa digmaan laban sa Green Devil Continent. Ito ang nagdulot ng pagbabago sa tanawin ng Heavenly Bull Continent. Gayunpaman, ang estruktura ng kapangyarihan sa kontinente ay hindi gaanong nagbago. Ang Great Soul Sect at Wei Sect ay nanatiling pinakamalakas, kasama ang maraming maliliit na sekta sa ilalim nila. Ang mga disipulo na ipinadala sa Ancestral City ay bumalik sa kanilang sekta. Lahat sila ay nakakuha ng kani-kanilang mga kapalaran at magiging kinabukasan ng kanilang mga sekta. Great Soul Sect. Matapos umalis si Wang Lin, pumasok si Esteemed Green Bull sa closed-door cultivation, hindi pinapansin ang mga bagay sa mundo. Ang mga gawain ng sekta ay iniwan sa mga elders, ngunit hindi siya nagtakda ng anumang kondisyon. Ang bundok na ibinigay kay Wang Lin ay pinanatili at ginawa itong isang ipinagbabawal na lugar na hindi pupuntahan ng iba. Maraming tao ang naguluhan tungkol dito. Nang maging sikat si Wang Lin sa Empyrean Trial at kumalat ang mga balita tungkol sa White-Haired Ascendant Empyrean, naguluhan ang mga tao sa Great Soul Sect. Dahan-dahan nilang naisip sa pamamagitan ng iba't ibang pahiwatig na si Wang Lin nga ang White-Haired Empyrean Exalt. Bago nila lubos na naintindihan ang ibig sabihin ng ginawa ni Esteemed Green Bull. Si Yan Luan, isang elder mula sa nakaraan, ay ngayon ay may mataas na posisyon sa sekta at makakagawa ng ilang mga mahahalagang desisyon. Maaari siyang lumipat mula sa kanyang bundok at pumasok sa kalaliman ng Great Soul Sect para sa isang mas maginhawang kuweba. Ngunit hindi siya umalis. Sa tuktok ng kanyang bundok, makikita niya ang kuweba ni Wang Lin sa malayo. Kapag naaalala ang nakaraan, siya ay tumatayo sa tuktok ng bundok at tahimik na nag-iisip habang tinitingnan ang bundok ni Wang Lin. Si Fan Shanmeng at Fan Shanlo ay nanatili pa rin kanyang mga disipulo. Naresolba na ang kanyang mga personal na alitan kay Wang Lin. Maraming taon na ang lumipas sapat na oras para makalimutan. Sa Great Soul Sect, may isang bagong elder. Ang pangalan niya ay Duqing. Hindi siya gawa sa laman at dugo, kundi isang piraso ng kahoy. Matapos mag-condense ang kanyang orihinal na kaluluwa sa loob ng kahoy, ginamit niya ito bilang kanyang katawan. Siya ay itinalaga ng personal ni Esteemed Green Bull bilang isang elder na walang cultivation level ng isang elder. Ang kanyang buhay ay naging komportable, mas mabuti pa kaysa noong nakaraan. Lumipas ang panahon. Habang dumadaan ang mga araw at gabi, tila hindi nagbago ang Great Soul Sect, tulad ng Heavenly Bull Continent. Ang mga bundok ay nanatili peren at ang mga pavilion ay gaya pa rin ng dati. Si Wang Lin ay nakatayo sa labas ng Great Soul Sect at tinitingnan ng pamilyar na sekta. Nang unang dumating siya dito, mayroon lamang siyang kalabuan tungkol sa Great Soul Sect. Dahan-dahan niyang naisip na nakuha na niya ang pangunawa sa sekta hanggang sa siya ay umalis at naranasan ang maraming bagay. Sa wakas, sa imperial na palasyo na malayo mula sa Great Soul Sect, natagpuan niya ang koneksyon sa Great Soul Sect. Sa wakas, nalaman niyang kahit ngayon, may mga bagay pa rin siyang hindi alam tungkol sa Great Soul Sect. Dao Wang Clan. Isang henyo na walang makakahigit. Ang ninuno ng Great Soul Sect, marahil ay patay na siya o baka buhay pa. Ngunit ang kanyang plano ay tumagal ng maraming taon at inisip ang mga kaganapan ng ngayon. Nagplano siya laban sa lahat. Sa kanyang mga mata, lahat ay mga pawn. Tiningnan ni Wang Lin ang Great Soul Sect at may komplikadong ekspresyon. Matagal nang dumating siya sa Immortal Astral Continent, ngunit ngayon lamang niya nalaman na ang malalayong Heavenly Bull Continent na tinatamaan ng mga malalakas na tao ay may isang lihim na maaaring magtungo sa maraming taon na ang nakalipas. Habang humihinga ng malalim, naglakad si Wang Lin patungo sa Great Soul Sect.
Ang kanyang kasalukuyang cultivation level ay higit na mataas kaysa kay Esteemed Green Bull at sa lahat ng miyembro ng Great Soul Sect, kaya't walang nakapansin sa kanyang pagdating. Sa Great Soul Sect, nakita ni Wang Lin si Duching at si Yan Luan na nakatayo sa bundok na may suot na pulang kasuotan. Nakita rin niya sina Fan Shanmeng at Fan Shanlo. Hindi tumigil si Wang Lin at dumiretso siya sa kalaliman ng Great Soul Sect. Pumunta siya sa Soul Scripture Pavilion na dinalaw niya noon. Ang Soul Scripture Pavilion na ito ay kailangang buksan ni Esteemed Green Bull noon. Ngunit ngayon, sa isang hakbang, si Wang Lin ay nakatayo na sa harap ng Soul Scripture Pavilion. Ang pavilion na ito ay may 7 palapag at may manipis na ulap na bumabalot dito. Sa labas ng pavilion ay 2 malaking estatwa ng hayop na napakaganda ng itsura. Ang pinto ng pavilion ay sarado at tahimik. May 3 malalaking salita sa ibabaw ng pinto. Soul Scripture Pavilion. Ang pavilion na ito ay mukhang may 7 palapag, ngunit sa katunayan, mayroon itong 8, 9. At kahit na 10 na palapag. Sabi ni Esteemed Green Bull na hindi siya makakapasok sa 10 na palapag. Dito nakalibing ang ninuno ng Great Soul Sect. Tahimik na tinignan ni Wang Lin ang tuktok ng pavilion. Pumunta siya rito upang hanapin ang sagot para sa mga iniwan sa kanya ng henyo ng Dawang Clan. Binuksan niya ang nakasarang pinto at pumasok. Pamilyar siya sa lugar na ito at tahimik na umakyat sa hagdang-hagdang. Ang mga tunog ng pagkagat ng kahoy ay umalingaw sa loob ng tahimik na pavilion. Tumungo si Wang Lin sa pangalawang palapag, pangatlong palapag. Hanggang sa makarating siya sa 8 palapag na narating niya noon. Hindi na kailangan ni Wang Lin na sirain ang mga restriction dito, nagkalat ang mga ito habang siya ay dumadaan. Tiningnan niya ang hagdang-hagdang papuntang 9 na palapag at dahan-dahan niyang inakyat. Doon may ilang mga jade na lumulutang. Nasa loob nito ang pinakamalalaking spell ng Great Soul Sect. Ang kumpletong multi-layered illusion spell na hinahanap ni Wang Lin ay narito. Binantayan niya ang mga jade isa-isa. Nakita ni Wang Lin ang lahat ng nasa loob at pagkatapos ay dumaan siya patungo sa matandang hagdang-hagdang na hindi kalayuan. Dito na papunta ang 10 palapag. May kabuoang 13 hakbang. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang paa at nagsimula siyang maglakad, hakbang-hakbang. Pumunta siya sa tuktok ng Soul Scripture Pavilion, ang 10 palapag. Pagpasok niya sa 10 palapag, nakita ni Wang Lin ang isang bagay na nagdulot sa kanya upang mag-isip ng malalim ng matagal. Tiningnan niya ang loob ng may komplikadong damdamin bago siya naglabas ng isang buntong hininga. Kaya pala, ito ang iniwan mo sa akin. At may mga bagay kang kailangan ipakita sa akin. Henyo ng Dawang Clan. Ang usapin ng paggamit mo sa akin tulad ng sinabi ko kay Haizi ay tinapos. Hindi tiningnan ni Wang Lin ang 10 palapag ngunit tumalikod siya at umalis. Pagkatapos umalis ni Wang Lin, naipakita ang kumpletong eksena ng 10 palapag. Ang 10 palapag ay hindi kalakihan, may sukat na 100 talampakan. Mayroong isang estatwa at isang kalansay sa loob. Ang estatwa ay ng isang lalaki. Nakatayo siya doon, nakatingin pababa, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lakas upang sirain ang mundo. Nagbigay siya ng presyon ng hindi galit at malamig na tinitingnan ng kalansay sa kanyang harapan. Ang kalansay ay nakaluhod sa harap ng estatwa na may hitsurang sakit at pakiusap. May bitik sa kanyang ulo, ngunit walang utak. May butas sa kanyang dibdib, ngunit walang puso sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere. Sa kaliwang kamay niya ang kanyang natuyong utak at sa kanang kamay niya ang kanyang walang buhay na puso. Tinitingnan niya ang estatwa na parang humihiling ng tawad at nakaluhod doon ng maraming taon. Ito ay hindi isang ordinaryong kalansay, kundi isang bilanggo ng kaluluwa ng lalaki. Ang kaluluwang ito ay nagdarasal ng tawad. Ang estatwa ay si Wang Lin. Ang kalansay ay ang ninuno ng Great Soul Sect, ang henyo ng Dawang Clan.